Magandang araw po, President Joe. Sabi ng papa ko na magsimula ako sa baba. Ang napili ba niya ay ang Tianhe Construction na sangay ng kumpanya? Sabi po ng chairman, ang baba ay isang malaking pagsubok na may iba't ibang uri ng tao upang sanayin ka. Inayos po niya ito para makakuha ka ng karanasan, maging malapit sa mga ordinaryong tao, nang sa gayon ay sa iyong pagbalik para pumalit sa kanya, ay rerespetuhin ka ng lahat. Ang mga construction site po dito sa ibaba ay hindi katulad ng main office ng grupo. Sari-saring masasamang loob at mga maling gawain ang narito. Kung may makaharap po kayo na hindi magandang bagay, sabihan niyo agad ako at ako na ang bahalang mag-ayos. Hindi ko alam kung anong klaseng isda sila. Pero ang dragon, siguradong tunay na dragon ako. Tama ako, di ba? Tama po kayo. Bumalik ka na doon. Pagkain na naman ba ito ng hayop? Hindi kami nabubusog, nahihilo na ako sa gutom. Ninakaw na naman ng mga pinuno ang pera. Ang sikat na Tianhe Construction? Bakit ganito ang lagay ng pamumuhay ng mga manggagawa? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Boss, may problema po tayo. Nanakaw ang mga cable sa site kagabi. Ano po sa tingin nyo? Dapat na ba natin itong i-report sa kumpanya? Ilan ang nawala? Isang roll po. Xiao Zhao. Sa pagkakataong ito, ang mawalan ng isang role at ang mawalan ng dalawa ay iisang bagay lang. Uulitin ko, ilan ang nawala? 6 na roll po. Ganyan dapat. Sige na, lumakad ka na. Hello po? Nandito ako para mag-report. Bago ka ba? Lahat ng bago ay diretso sa Concrete Mixing Group. Suotin mo itong helmet. Kapag nasira iyan, bumili ka sa akin, $300 ang isa. Sa construction site, ito ang isusuot ko? Hala, hindi mo ba alam ang kasabihan dito sa trabahong ito? Ang nakadilaw ang nagtatrabaho, ang nakapula ang nagmamasid, at ang nakaputi ang siyang nasusunod. Sa level mo, ito lang ang bagay sa'yo. O ano, hindi mo ba gusto ito? Halika, suotin mo itong sa akin. Baka mas magustuhan mo itong dala ko. Ang lakas ng loob mo. Napakatapang mo. Hoy, boss. Anong problema? Sinong nagsabi sa iyo na gumamit ng mga palsipikadong helmet na ito para lokohin ang mga tao? Wala ka ba talagang pakialam sa buhay ng iba? Sinasabi ko sa'yo, wala kang pakialam dito. Huwag kang makialam kung gusto mo pang manatili rito sa construction site. Bakit hindi ako makikialam? Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata? Kaninong mga anak ba sila? At kaninong mga ama sila? Pinagpaguran nila ng husto ang perang ito. Tapos $300 para sa isa? Hindi ito sapat, hahanapin pa kita kapag nasira ito. Sobra na ang pagiging gahaman mo. Wala ka na bang konsensya? Lakas ng loob mong ituro ako? Talagang itinuturo mo ako? Itinuro ako ng batang ito. Sinasabi ko sa'yo, bata, simula ngayong araw, sibak ka na sa trabaho. Lumayas ka sa harap ko. Dito sa Tianhe Construction, hindi namin kailangan ng mga aroganteng katulad mo. Bata, makinig ka. Ito ang lugar ko, at ako ang nasusunod. Lumayas ka. Lumayas ka na ngayon din. Kausap kita. Bingi ka ba? At tinititigan mo pa ako ng masama? Ako. Tigil. Lapastangan. Hinto. May dumating. Uncle Anong gulo ito? Wala ba kayong balak magtrabaho, ha? Opo, boss. Manager, Wang, siya iyon, Uncle, Nakabalik na po ba kayo galing sa main office? Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Nakalimutan nyo na ba ang patakaran? Magandang araw, manager. Magandang araw, manager. Anong pinag-aawayan nyo? May bago po rito. At napakabastos niya. May masasabi raw siya sa binili ninyong mga safety helmet, kaya balak ko na siyang sipain sa trabaho. Lahat ng nakakapasok sa Tianhe Construction ay may kani-kaniyang koneksyon. Itoy, sinong nagpasok sa iyo rito? Ang tatay ko. Nasa Tianhe Group siya. Ang tatay mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Lahat ng nandito ay atin. Mga kapatid natin silang lahat. Ganito mo ba tinatrato ang iyong kapatid? Wala ka bang respeto? Tama po kayo, sir. Uncle
Heto, magsigarilyo ka muna. May tanong ko lang, ano ba ang posisyon ng iyong ama sa aming kumpanya? Pagdating sa mga posisyon, wala siyang pakialam sa mga ganyan. Sino ang kanyang backer? Wala rin siyang backer. Wala. Sa madaling salita, wala ka nang koneksyon, wala ka pang backer. Sino ka bang hampas lupa ka? Ang Fish Leong ba ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob? Ako, isang walang kwentang tao lang? Tama. Bata, sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong manatili sa trabaho, dapat alam mo ang mga patakaran dito. Tianhe Construction, sa buong mundo, walang tatalo sa kapangyarihan ng tiyuhin ko na siya nating project manager. Naiintindihan mo ba? Gets mo? Sige, ayos iyan. Tingnan nga natin kung ano talaga ang sinasabi ninyong patakaran. Sige na. Halika kayo, lahat kayo lumapit dito. Tara, makinig tayo sa sasabihin ng tiyuhin ko. Mayroon akong kailangang i-anunsyo. Pagbalik ko galing sa head office, dala ko na ang sahod ng bawat isa sa inyo. Ayos. Mabuti naman. Maya-maya lang, ibibigay ko na iyan sa inyo, gaya ng nakasanayan. Sa tapat ng kalsada, doon sa supermarket ng asawa ko, bumili kayo ng tsaa, pantay-pantay ang lahat. Isang box bawat isa, hindi naman siguro sobra iyon, di ba? Ayos lang, di ba? Isang box? Nagkakahalaga iyon ng $2,000? Halos kalahati na ng sahod namin iyon sa kalahating buwan. Buwan-buwan ay kailangang bumili. Sino ba ang may kaya niyan? Bakit? May reklamo ba kayo? Alam niyo namang sa ibang kumpanya, laging delayed ang pasahod. Bakit hindi niyo iyon mapansin? Ang tiyuhin ko, ni isang kusing ay wala pang naging atraso sa sahod niyo. Ni hindi man lang na-delay kahit isang beses. Kayo talaga, imbis na magpasalamat kayo sa tulong niya, kung ano-ano pang iniisip niyo, kahit nga ako ay kailangang bumili. Ito ba ang sinasabi ninyong patakaran? Ang pagbili ng tsaa ay paraan nyo lang para makakuha ng regalo sa kanila? Ninanakawan nyo sila mula sa kanilang pinaghirapan. Tama siya. Oo nga. Totoo ang sinasabi niya. Sinasabi ko sa iyo, Zhao, mukhang nakapatong na yata iyang puwit mo sa ulo mo, hindi ba? Wala kang kaalam-alam kung paano gumagalaw ang mundo. Maaaring hindi tanggapin ng tito ko ang pera. Pero sila, hindi pwedeng hindi sila magbigay. Sino ang maglalakas loob na ang mga patakaran dito ay balewalain lang? Paano kung baliwalain ko nga iyon? Kayong lahat talaga. Sige. Tingnan natin kung sino pa ang gustong tumulad sa kanya na hindi susunod sa mga patakaran ko. Ito na. Delikado ito, hindi ito pwede. Pinuno? Ngayong buwan po, kailangan ko pong ibayad sa anak ko na nasa kolehiyo ang tuition niya. Sa susunod na buwan po. Sa susunod na buwan po ako Wang Sheng, ito lang ba ang gagamitin mo para magmakaawa? Ito lang ba ang ibibigay mo? Gagamitin mo pa ito para subukin ang mga opisyal? Sino namang opisyal ang hindi makakaangat sa ganyang klase ng pagsubok? Naku po. Kasalanan ko po. Sobra na ito. Pinuno, parang awa nyo na, pagbigyan nyo na ako. Kapag naibayad ko na ang tuition ng anak ko, bibili po ako ng 2 bahagi ng tsaa. Pinuno. Anong nangyayari rito? Halika na, huwag ka nang lumuhod. Apelido mo ay Wang, at Wang din ang apelido ko. Magkaanak tayo. Kaya pirmahan mo na ito agad. Salamat po. Ako na ang bahala. Ang sweldo mo ay ang unang ibibigay. Maraming salamat po. Sa kamag-anak ko, hindi ko pwedeng pabayaan. Dapat siyang bantayang mabuti. Naintindihan niyo ba? Pirma na. Halika na, Uncle Wang. Umirma ka na. Teka po, ito na nga. Ito. Bakit napakalupit? Ako, Kalma lang. Kalma lang. Gusto mong magpabida, di ba? Ito ang napapala mo sa pagmamarunong mo. Lawang. Lawang. ngayon din, pumunta agad sa Tianhe Construction. Bilis, bumalik tayo. Pumunta sa Tianhe Construction. Ano bang ginagawa niyo? Bakit kayo nananakit ng tao? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Itama lang dapat ang ginagawa mo. Magkakapatid tayo rito. Huwag namang masyadong malupit. Kapag napinsala mo ang tao, sino pa ang magtatrabaho para sa atin? Dali, tulungan niyo siyang tumayo, pabangunin niyo na siya. Kasalanan ko? Kasalanan ko dahil hindi kita napigilan. Magbabayad ako mula sa sarili kong bulsa? Heto, kunin mo ito. Sige na.
Tanggapin mo ito para ito sa pagpapagamot mo. Sige na, bumalik ka na muna at magayos. Siguraduhin mong hindi ka mahuhuli sa trabaho mamaya. Sige na, lakad na. I-report ang aksidenteng ito sa kumpanya. Sabihin mong kailangan ng $100,000. Kapag dumating na ang pera, ibigay mo sa kapamilya ko. Ang ganitong halaga, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Uulitin ko sa inyo ang sinabi ko. Itong tungkol sa pagbili ng tsaa, kusang loob dapat ang lahat. Walang mamumuwersa sa inyo? Maliwanag ba? Sino pa ang gustong gumaya kay Wang Sheng at magkaroon ng ganitong klaseng problema? Sabihin niyo lang sa akin, sino pa ang may problema? $100,000? Ang laki naman ng hinihingi mo. Mukha kang pera, hayop ka at walang hiya. Huwag kang magpanggap na mabuting tao rito. Tumingin ka muna sa salamin at suriin mo ang iyong konsensya, nakakasuka sa dumi. Ay mali? Mali pala ang sinabi ko. Isa kang sakim na walang itinitira dahil wala ka talagang konsensya. Turuan niyo siya ng leksyon. Kayo? Anong kayo? Wala kang kwentang tao. Ngayong araw, ako ang tatay-tatayan mo para turuan ka. Dahil sa pagmura mo sa tito ko, pagmura sa tito ko. Taturuan mo ako para sa tatay ko? Kilala niyo ba kung sino ang tatay ko? Sino naman? Ang tatay ko ay si Zhou Tianhe. Sinabi mong sino ang tatay mo? Bingi ka ba? Ang tatay ko ay si Tianhe Group Zhou Tianhe. Si Zhou Tianhe? Sino ba si Zhou Tianhe? Siya ang chairman ng grupo. Uncle huwag kang makinig sa mga hambog na sinasabi niya. Kung anak man siya ng chairman, pupunta ba siya rito para magpakapagod at maghirap? Tingin ko ay naghahanap lang siya ng... Tumahimik ka. Zhou Wang? Brother Zhou po, kami, nagbibiro lang po kami kanina. Huwag mo po sanang isapuso ang mga iyon. Totoo po, nagbibiro lang talaga ako. Ganto po, maghahanda ako ng pagkain para makahingi ng tawad sa iyo at kalimutan na natin ang nangyaring ito. Ayos ba? Uncle bakit mo siya ginagalang ng ganyan? Isa lang siyang... Wala kang alam. Totoo man ito o hindi, dapat pa rin nating ipakita ang tamang respeto sa anak ng chairman. Paano kung malaman ng mga nakakataas sa grupo, lagot tayong dalawa nito, paano na tayo magtatrabaho sa grupo nito? Brother Zhou po, heto. Parang walang nangyari. Sa tingin mo ba ay posible yon? Brother Zhou, basta't makalimutan lang ito, sabihin mo lang kahit anong kondisyon, mapag-uusapan natin ang lahat. Uncle Nagawa niyang saktan ang manager. Gusto mong makipag-usap sa akin? Tingin mo ba ay ka-level mo ako? Zhao, pagbabayarin kita. Kayo ang dapat na parusahan. Dahil sa ginagawa ni Wang Yukai sa mga manggagawa, hindi na siya makakatakas at hindi ka rin makakaligtas. Ikaw. President Gao, may pupunta ba rito para mag-inspeksyon sa grupo? Sige po. Sisiguraduhin ko pong maayos ang pagtanggap sa kanila. Saka isa pa, may itatanong lang po ako. Oh, sige po. Naiintindihan ko na po. May mga taga-grupo na darating para mag-inspeksyon. Maghanda kayo, asikasuhin ang pagsalubong sa kanila. Mag-i-inspeksyon na naman sila? Isama mo pa yung dati? Pangatlong grupo na ito, di ba? Lagi na lang silang kumakain at kumukuha ng kung ano-ano. Ang liit na nga ng kinikita natin, kulang pa sa mga kinukurakot nila. Tito, hindi mo ba sinabi sa kanya nakakampi natin ang pangalawa sa pinakamataas sa grupo? Madaling kausapin ang mataas, pero mahirap amuyin ang mga nasa baba. Palaging talo ang maliit sa mas mataas sa kanya. Saka isa pa, kung hindi sila kukuha, paano makakakuha si Vice Presidente Gao? Ganito ba kayo makitungo sa inspeksyon ng grupo? Humanda ka? Ibubunyag ko ang kalokohang ito? Walang makakalusot sa inyo. Tigil-tigilan mo ako. Alam ko nang hindi ikaw. Ang batang amo dito. Oh, ganoon pala iyon. Tito, ano na? Tapusin mo na yan. Anong balak mong gawin? Naglakas loob kang magpanggap na anak ng chairman. Humanda ka.
Anong tinitingin-tingin nyo dyan, tulong? Sige po, boss. Sige po. Welcome po, welcome. Welcome. Welcome, welcome. Mainit na pagsalubong. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Boss, ako si Tianhe Construction ng Project Manager Wang Yukay. Welcome po sa pagbisita sa aming trabaho. Welcome po. Welcome. 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 Ano pong ibig sabihin nito? Tuwing may dumarating mula sa grupo, ganito po talaga kami maghanda. Pasensya na po. Medyo biglaan kasi ang dating nyo ngayon, kaya hindi masyadong bongga ang handa. Pero lahat ng dapat ihanda, naihanda na namin. Handa? Anong inihanda nyo? Boss, ito po ang munting regalo namin para sa inyo. Tingnan nyo po. Masaya ba kayo dito? Pinuno, heto ang kaunting regalo namin. Sana itanggapin nyo po. Ito. Ano ito? Ito po ba? Ito ang tsaa na itinanim ng asawa ko. Tama po. Pero Pinuno, huwag kayong mag-alala. Hindi ito mahal at siguradong hindi ito labis sa limit. Tsaa? Anong klaseng tsaa ang ganito kabigat? Mabigat? Dapat lang po na mabigat para maipakita ang aming pagtanggap at respeto sa inyo. Pinuno, hindi ba? Tama, tama, tama. Respeto. Pinuno, makakaasa po kayo kahit sino pa ang pumunta dito. Ang mga inihahanda namin ay laging pare-pareho. Hinding-hindi kami. Magagago sa inyo. Pare-pareho sa kahit sino. Ikaw lang ba ang gumagawa nito? O ginagawa ba ito ng lahat? Nakaugalian na po ito. Matagal na itong ginagawa. Napakahusay na kaugalian. Naparito ako para mag-inspeksyon sa trabaho, hindi para humingi ng tsaa. Itigil nyo na ito. Anong gagawin niyo sa akin? Sa tingin mo? Nababaliw na kayo? Alam niyo ba kung sino ako? Huwag kang malikot. Narito ba ang lahat ng mga manggagawa? Opo, boss. Kung ganoon ay tatanungin kita, nasaan ang bago? Saan nyo siya dinala? Bago. Yung bago? Nababaliw na ba kayo? Alam niyo ba kung sino ang kinakalaban niyo? Anong nangyayari dito? Siguradong isa na naman iyon sa mga walang hiyang nagnanakaw ng bakal. Nahuli lang sila. Pangkaraniwan na iyan sa construction site. Sandali lang po. Maghintay kayo. Ipapaayos ko na ito ngayon din. Pumunta ka doon. Ayusin mo ang gulong iyon at siguraduhin mong malinis ang lahat. Sige po, maliwanag. Tingnan niyo po. Pati dito ay nagnanakaw sila ng bakal. Napakalakas talaga ng loob nila, di ba? Hayop ka. Ayaw mo pang tumigil? Ipagpatuloy. Ang pagpaparusa, parusahan niyo siya ng matindi. Turuan niyo yan ng leksyon. Tignan natin kung magtitino ka na. Hambalusin niyo. Sugurin niyo siya. Hindi ba kayo kumain? Ba't ang hihina niyo? Dagdagan niyo ang diin, turuan niyo ng leksyon hanggang magmakaawa. Narinig niyo ba ako? Tama na. Itayo niyo siya. Ano na, bata? Ngayon, komportable ka na ba? May tao na siguro rito galing sa kumpanya. Tatanungin kita, ang bagong dating, nasaan na talaga? Alam niyo ba kung sino ang nagpatawag sa kanila? Sino? Lumapit ka rito, sasabihin ko sa iyo. Sige. Gusto kong makita kung ano pang kalokohan ang sasabihin mo. Magsalita ka. Ang taong iyon ay walang iba kundi ako. Nandito na ang mga tao ko. Kayong lahat. Magbabayad kayong lahat. Bastos ka. Ako ang pagbabayarin mo. Kung ganoon, papatikimin kita ng parusa ngayon din. Sigurado ka bang simpleng pagnanakaw lang ito ng bakal? Dalhin mo ako roon. Tignan natin kung anong pakay nyo. Ma'am. Boss, noon namang may bumibisitang taga-kumpanya. Pakitang tao lang ang lahat. Bakit kailangang maging seryoso pa rito? Sa bandang huli, tayo ring dalawa.
ang mahihirapang magpaliwanag kay Vice Presidente Gao, di ba? Magpaliwanag? Sekretarya ako ng chairman. Sagaw na iyan. Anong kailangan kong ipaliwanag? Tabi, Ma'am, sandali lang. Kami na ang bahalang umayos nito. Okay na po. Hindi nyo na kailangang magpunta pa roon. Hoy bata, hindi ba't ikaw ang nagsumbong sa tito ko? Masyado kang mayabang ah. Masihigitan ko pa ang parusa mo. Halika, sabay-sabay nating ipahiya at parusahan ang walang hiyang ito. Pagtatapos kita, tandaan mo yan. Ang mga salitang iyan, ipaliwanag mo sa kabilang buhay. Isusumbong mo ang tito ko? Halika rito. tigil. Huminto kayo. Tumigil kayo. Nasa gitna ako ng konstruksyon. Mamaya na po kayo mag-inspeksyon, okay? Umalis ka sa daan ko. Ayos ka lang ba? Halika. Wang Yukai, wala kang pagpapahalaga sa buhay. Napakalakas ng loob mo. Hindi sa ganoon. Madam, hindi ko po magagawa iyon. Sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit ko nang ipinapaalala dito sa site natin. Dapat ay laging ligtas sa pagtatrabaho. Bakit ka ba nahulog doon sa hukay? Bakit nakatulala ka pa rin? Ihatid mo ang kapatid mo at maligo muna kayo. Tsaka sa mga susunod na araw, may bayad ang bakasyon mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho muna. Tama na. Nasa harap na natin ang katotohanan, pero pilit ka pa rin nagpapalusot. Wang Yukai, talaga bang iniisip mo na ikaw ang hari sa Tianhe Construction? Madam, bakit dahil lang sa isang hamak na trabahador ay ganyan na kayo magsalita sa akin? Hamak na trabahador. Alam mo ba kung sino siya? Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba't baguhan lang siya? Tumahimik ka. Zhou Wang, Brother Zhou, isa lang itong malaking pagkakamali, di ba? Hindi natin nakilala ang sarili nating kampo. Kung sinabi mo lang sana agad na mayroon kayong ganitong relasyon ng boss, sana ay naituring kita na parang isang kagalang-galang na panauhin. Tama. Brother Zhou Wang. Kanina. Sino ang tinatawag mong kapatid? Ikaw. Ang mga abuso ng mga empleyado at pilitin pa silang uminom ng maruming tubig. Karapat-dapat ka pa bang ituring na tao? Ako, Uncle Bakit ka nakatingin sa akin? Dapat lang na masaktan ka. Ang mga taong tulad mo, hindi pa sapat ang parusa sa'yo. Alam mo ba yon? Bilisan mo at sabihan si Vice Presidente Gao na may problema sa construction site. Layas, Umalis na kayo. Alis na. huminahon ka muna. Alam kong tiyak na dumanas ka ng maraming paghihirap, pero huwag kang mag-alala. Kapag ang lalaking ito na si Zhang Chuang ay gumawa uli ng kalokohan, ako mismo ang magpaparusa sa kanya para humingi ng paumanhin sa'yo. Hindi ako nahihirapan. Ang mahuli ang mga kurakot sa grupong ito. Paano ako mahihirapan doon? Kaibigan, hindi ba't maling akala lang ito? Tungkol sa mga trabahador na yon, hindi sila sumusunod sa pamamahala. Pakitang tao lang ang ginawa ko. Isang babala lang para sa kanila. Sa tingin mo ba may silbi ang paliwanag mo? Isumbong agad ito sa management? Paalisin ang mga masasamang taong ito sa Tianhe at panagutin sila sa batas. Kapatid na Zhou Wang, huwag mo naman sanang gawin. Ang biro na, to sa kuya mo. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ganto na lang, basta mawala lang ang galit mo. Magsabi ka lang ng halaga at gagawin ko ang lahat para maibigay ito. Ang halagang ito. Mukha ba akong nakikipagbiruan? Wang Yukai, tapos ka na. Pero ginagawa mo pa rin ang mga nakakadiring laro na ito. Sinasabi ko sa'yo, ang mga araw mo bilang hari-harian dito sa Tianhe Construction ay tapos na. Dahil lang sa maliit na bagay na ito at tatanggalin na niyo ako sa Tianhe, masyado naman atang malupit ang gagawin niyo. Alam ko, isa kang pinuno, pero sa Tianhe Group, maraming maimpluwensyang tao doon. Kapag pinalis niyo ako, walang magiging payapa ang buhay. Tinanakot mo ba ako? Hindi, huwag kang magkakamali. Sinasabi ko lang bilang paalala sa iyo na huwag kang magkakaroon ng kaaway. Nais ko lang makatulong. Wala akong ibang ibig sabihin. Sige. Napakahusay. Mukhang dito sa Tianhe Construction, maraming nagmamagaling kahit walang alam. Nagkalat ang mga gustong maging boss. Gusto kong makita na ako si Zhou Wang ang magpaparusa sa iyo kung may maglalakas loob bang magtanggol sa iyo sa grupo. Isumbong nyo na ito sa opisina. Hello, ito si Chenzi. Ngayon din mismo, tanggalin niyo ang manager ng branch ng Tianhe Group na si Wang Yukai sa kanyang. Titingnan ko lang kung sino mga has.
Tignan ko lang kung sino ang may lakas ng loob. Sekretaryang Zhao, narito na po kayo. Siya ang second in command ng grupo, ang sekretary ni Gao Yuan, na si Zhao Sen. Alam ko, Sekretaryang Chen, hindi ka nagulat sa pamunuan ng grupo at basta-basta ka nalang nag-inspeksyon sa sangay ng kumpanya. Wala ka na bang respeto sa mga patakaran at regulasyon ng grupo? Sino ka ba? Bakit parang pamilyar ka sa akin? Siya ay dahil ang maliit na langaw na ito ay may proteksyong malaking tigre. Gusto kong makita kung sino-sino pa ang sangkot sa kadenang ito ng interes. Sekretaryang Zhao. Kung hindi ako pumunta rito ngayon, hindi ko malalaman na may ganitong uri. Ng mga taong hindi nagpapasahod, nagnanakaw ng pondo ng kumpanya, at nananakit ng mga empleyado na nagmamayabang pa rin dito. Kung mangangahas kang magsalita ng masama, paano ka magpapaliwanag? Kay Tagapangulo? Sekretaryang Chen, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Wang Yukay, ihanda ang lahat. Kakausapin ko ng maayos si Sekretaryang Chen. Naiintindihan ko po. Sekretaryang Chen, ano ang sa tingin mo? Sige, Dito po tayo. Ang dumi ng Larusa, Tianhe Construction. Panahon na para makipag-usap sa tatay ko. Magandang araw, Tagapangulo. Tagapangulo, tawag po mula sa anak ninyo. Anak, bakit ka napatawag? Hello, anak. Bakit? Tay, ang tauhan nyo na si Gao Yuan, pinapunta ang sekretary niyang si Zhao Sen sa Tianhe Construction. Mukhang ang mga ginagawa nila ay hindi malinis. Sa tingin nyo, ano po ang dapat kong gawin? Gawin mo ang nararapat kung ano ang tama. Tianhe Group, sa iyo ang kinabukasan. Nandito lang ang papa mo para suportahan ka. Naiintindihan ko po. Tara na! Harapin na natin si Zhao Sen. Lakas ng loob nilang gumawa ng kalokohan dito sa kumpanya. Kailangang simulan ko ang paglilinis sa loob at sa labas para tuluyang matanggal ang kanser na ito. opo. Inapi nila ang anak ko. Pumunta tayo sa Tianhe Construction. Opo. Wang Yukay, binigyan mo ako ng malaking problema. Sekretaryang Zhao, hindi ko po ito inaasahan. Ang baguhan na si Zhao Wang ay mayroon din palang malakas na koneksyon. Sekretaryang Zhao po, kailangang iligtas niyo ako. Tama. Ano pa man ang mangyari, kayo pa rin ang sekretary ng pangalawang pinuno ng kumpanya. Kahit ano pa iyan, isang salita nyo lang ay ayos na, di ba? Ano bang alam mo? May mga bagay na sa simula ay parang magaan lang. Pero kapag lumala na, aabot yan ng 1,000 kilo. 10,000 kilo at hindi na mapipigilan. Pero, May mga bagay na kahit sekretary ka pa o kahit ang pangalawang pinuno pa ng kumpanya ay walang halaga. Kahit na siya pa ang pangalawang pinakamataas sa grupo, wala siyang kwenta. aba, talagang mayabang itong palakasan na ito. Wala kang modo. Paano ka nakikipag-usap kay Sekretaryang Zhao? Sekretaryang Chen, upo ka. Tungkol sa nangyari ngayong araw, alam ko na ang buong detalye. Pamilya tayo rito kaya hindi dapat tayo nag-aaway. Isang malaking pagkakaintindi lang ang lahat ng ito. Wang Yukay, humingi ka na agad ng tawad kay Sekretaryang Chen, pati na rin sa kanyang batang nobyo. Pasensya na po. Ano po kasi, marami man akong pagkakamali. Ako na po ang humihingi ng dispensa. Nandito na ang alak. Hindi siguro mura ang alak na ito, di ba? Zhao Wang, Brother Zhou, tama ba? May panlasa ka. Isang bote niyan, ganito kalaking halaga. Napakalinis nyo talagang tingnan, Sekretaryang Zhao. Ang alak na ito, binili nyo ba ito gamit ang sarili nyong sweldo? Tingin ko nang galing ito sa hirap at pagod ng mga trabahador sa labas na pinagkakitaan nyo ng sobra. Sekretaryang Zhao, nandito kami ngayon, hindi para makisalamuha lang sa inyo. Hinihintay ko ang magiging desisyon nyo sa magiging parusa kay Wang Yukay. Para may ulat mo agad sa chairman, Sekretaryang Chen. Magkasama tayo sa grupong ito, madalas tayong magkikita sa trabaho, kaya wag masyadong maging mahigpit. Walang makikinabang kung mag-aaway tayo. Walang permanenteng kaaway, tanging pakinabang lang ang mahalaga. Hindi ba tama ako? Anong ibig mong sabihin? Kung kunwari ay walang anumang nangyari, maaari pa tayong maging magkakampi, magbulag-bulagan ka lang, at taon-taon ay makakatanggap ka ng ganitong kalaking regalo.
$100. O hindi, 1,000 ba? $100 milyong. $100 milyong. $100 milyong? Huwag kang masyadong mabigla at hindi mo rin kailangan magmadaling magpasalamat sa akin. Basta't handa kayong magsukli ng pabor, ay ito ang nararapat na gantimpala para sa inyo. Sekretaryang Chen, tama ako di ba? Gagamit ka ng pera ng grupo para magmukhang ikaw ang nagbibigay ng pabor? Napakapalaabot mo naman talaga, Sekretaryang Zhao. Paano kung ayaw namin? Naku po, Zhao Wang, kailangan ko na rin makialam dito. Bilang tao, dapat nating alam ang kalakaran sa lipunan. Kung hindi ako kukuha, at kung hindi ka rin kukuha, paano makakakuha si Sekretaryang Zhao? Sige, nagnanakaw na kayo sa kumpanya? Hindi nyo pa alam ang mali nyo? At gusto nyo pa akong bayaran? Ang huhusay nyo talaga. Hindi ko lang alam kung gaano karaming masasamang tao na gaya nyo. Ang kinukupkop nitong Tianhe Group. Sekretaryang Chen, pagsabihan mo nga itong kakilala mo. Wala akong pakialam sa kanya, pero papayuhan kita. Kung patuloy mong poprotektahan ang mga salot na ito sa kumpanya, kahit pa si Gao Yuan ang nasa likod mo, ay mapapahamak ka pa rin. Mukhang hindi pa sapat ang alok ko sa inyo. Magkano ba talaga ang gusto nyo? Hindi marami. Ituro mo lang ang lahat ng taong kasabwat mo. Sa gawaing ito, at sapat na iyon. Maayos akong nakikipag-usap, ngunit ayaw nyo talagang makinig. Sinasagad nyo ba ang pasensya ko? Hindi. Nagkakamali ka? Ako ang nagsagad ng pasensya mo. Ginoong Zhao, anong balak mong gawin? Anong gagawin? Ngayong araw, kung hindi ko kayong tatlong walang hiya mapapakulong, hindi na ako si Zhou. Ang mga kabataan ngayon, talagang may lakas ng loob na. Kung ano-anong hindi dapat marinig kay Zhao, ay nagagawa nilang sabihin ng malakas. Chen Zi, akala mo ba ay dahil paborito ka ng ating chairman at dahil sa taong ito, na ang apelyido ay Zhou, na ginamit mo ang koneksyon para ipasok, ay kailangan ko na lang magtimpi at magparaya sa iyo? Sa tingin mo ba ay sobrang bait ko? Ibigay mo na ang kailangan ni Zhou Wang. Sa ganoong paraan ay magiging maayos ang lahat. Dahil kung hindi, walang sinuman sa inyo ang makakayanan ang bunga nito. Hindi kakayanin. Ako, Tama. Chen Zi, dahil hindi mo tinanggap ang alok kong kapayapaan, ibig sabihin ay wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kasama ang ipinasok mo rito, magsilayas na kayo. Sa grupong ito, Anong ibig mong sabihin? mahigpit na ipinagbabawal ng grupo ang palakasan o paboritismo sa pamamahala. Pero, ipinasok mo pa ang taong ito sa Tianhe Construction. Anong tawag dito? Halatang halata na nagbibigay ka lang ng rason para sa audit department na kumilos. Minsan talaga, kung gusto mong pabagsakin ng isang tao, kailangan mo lang makahanap ng maliit na butas para magtagumpay. Hindi ba? Binabantaan mo ba ako? Tanggapin mo na lang ng maayos ang pabor ko at huwag nang makialam sa ibang bagay. Nang sa ganoon ay maging maayos tayo. Dahil kung hindi, ang sinasabi ko ay hindi banta, kundi katotohanan. Sige, subukan mo lang. Pasok! Sekretaryang Chen, sumama ka sa amin sa Audit Department para sa karaniwang pagtatanong. Sinasabi ko sa iyo, Sekretaryang Zhao, bakit parang napakakumpiyansa mo? Dito mo lang pala ako hihintayin. Wala tayong magagawa. Sino ba ang mag-aakala na hindi talaga kayo marunong tumanaw ng utang na loob? Kaya wag niyo kong sisihin kung magbago ang isip ko at hindi na kayo kilalanin. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Magtrabaho na kayo. Hello? Si Audit Minister Wang Tao ba ito? Pumunta ka na rito agad-agad sa Tianhe Construction. Disiplinahin mo ang mga tao mo. Nagawa pa nilang manghimasok sa Audit Department na direktang nasa ilalim ng chairman, Sekretaryang Zhao. Ano ba talaga ang binabalak mo? Sa buong kumpanya, alin bang departamento ang walang sarili nating mga tao? Sa buhay, huwag kang masyadong matigas. Sumapi ka sa grupo ko at lahat tayo ay magkakaroon ng pera. Hindi ba mas mabuti yun? Nagnanakaw ka na nga at may gana ka pang magmalaki. Tingin ko ay sawang-sawa ka na sa pagiging sekretarya ng pangalawang pinuno ng kumpanya. Umalis ka sa harap ko. Sinasabi ko sa iyo, bata, itinuturing ka pang tao ni Sekretaryang Zhao, kaya iginagalang ka pa. Kapag nawalan na siya ng pasensya, wala ka na ring halaga. Tigil ka na. Bakit hindi ba kita nasaktan kanina? Sinasabi ko sa inyo, sumunod na lang kayo ng maayos sa sinasabi ni Sekretaryang Zhao, kundi walang makakalabas ng buhay sa pintong ito. Para lang kayong mga hayop na nakadamit tao. Mali. Mas masaol pa kayo sa hayop. Zhao Wang, sinasabi ko sa iyo,
Nabingi ka na ba? O sadyang matigas lang ang ulo mo? Sekretaryang Zhao, na mismo ang nagbigay sa'yo ng grasya, pero tinatanggihan mo pa? Talagang ayaw mo ba sa pera? Ano ba? Ang katiwalian ay dapat parusahan ayon sa batas. Ngayon, wala akong ititira sa inyo. Huwag niyo nang balaking tumakas dahil lahat kayo ay papagbayarin ko. Joe Wang naman, kailangang may ituro ako sa iyo. Kami na nagtatrabaho ng sobra-sobra para sa grupo. Anong masama kung kukuha kami ng pera? Nararapat lang iyon para sa amin. Nararapat? Ang ibig mong sabihin na nararapat ay ang ubusin ng mga tao sa kumpanya para sa sarili mong pakinabang? Wang Yukai, imulat mo nga ang mga mata mo. Tignan mo ang mga manggagawa sa Tianhe Construction. Hindi ba't nagpapakapagod silang magtrabaho para may mapaka sa kanilang pamilya? Tapos ay pinupuwersa nyo pa silang. Napagsilbihan kayong mga walang hiya. Kung hindi ko sila bibigyan ng katarungan, ay parang kinalimutan ko na. Ang tama! Maaaring tama ang sinasabi mo, subalit siguraduhin mo munang mabubuhay ka para makuha yon. Hindi ba? Ngayon, kung sino man ang babangga kay Sekretaryang Zhao, ako mismo ang tatapos sa iyo. Subukan mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Subukan mo lang. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Tumigil kayo. Sekretaryang Chen, pinatawag mo ako. Para sa anong dahilan? Ano sa tingin mo? Ang manager ng Tianhe Construction Project na si Wang Yukai ay nakikipagsabuatan kay Zhao Sen sa korupsyon at pagtanggap ng suhol at ang mas matindi pa, nasa likod nila ang pangalawang pinuno ng grupo na si Gao Yuan. Imbestigahan mo silang mabuti, ipakulong silang lahat, at siguraduhing mapaparusahan sila. Sige, naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Ang pinakatama at pinakamakatarungang desisyon, sinisiguro ko sa iyo na walang makakalusot na kahit sinong masamang tao. Ano pang hinihintay mo? Huwag na kayong tumungangarian. Si Chenzi at ang taong ito, isama niyo sila. Ang mga anay na tulad nito sa grupo ay dapat parusahan ng malupit. Wang Tao, ano ang ibig sabihin nito? Sekretaryang Zhao, napakapabaya mo naman. Bakit ka nagpahuli ng ebidensya kay Chenzi? Kaya kailangan ko pang pumunta rito para maglinis ng kalat mo at maging masama sa paningin nila. At ikaw naman, Wang Yukai, kung hindi dahil sa pagtatanggol ko sa iyo, matagal na sanang nalaman ng grupo ang mga kabulastugan mo. Hindi pa dapat mayroon kang pasalamat sa akin? Lawang, sa susunod, ang parte mo ay ibibigay ang kalahati kay Director Wang. Gagawin ko po. Kung wala po kayo, wala po ako sa posisyon ko ngayon. Wang Tao, ikaw, at si Zhao Sen ay magkakampi. Hi, Sekretaryang Chen. Bakit mo nasabi yan? Sino ba ang may ayaw sa pera? Kung hindi lang dahil sa tulong at tiwala ng chairman, hindi ka makauupo, Wang Tao, sa posisyon ng direktor sa auditing department. At nagawa mo pang... Hay nako, magkano lang ba ang binibigay ng chairman? Iba ang ibinibigay ng grupo ni Sekretaryang Zhao. Nakakatanggap ako ng ganitong halaga bawat taon. Sa tingin mo ba, magsisilibi pa ako ng tapat sa kanya? Lumalabas na ang mga tunay na kasabwat. Mukhang kailangang palitan na ang mga tao sa Tianhe Construction. Kayong mga taong walang halaga, paano nyo pa nakuha ang kapal ng mukhang magmayabang dito? Kailangan ko pa bang gamitan ng kamay para magtanda kayo? Sekretaryang Chen, pare-pareho lang naman tayong parte ng grupo. Lagi naman tayong nakikita rito. Tingnan mo nga ang sarili mo. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, mapapahamak ang buhay mo? Sulit ba yan? Maliit na bagay? Maliit na bagay ang tawag mo rito? Sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyaring masama sa akin, lalo na kung si Zhao Wang ang mapahamak, kapag nalaman ito ng chairman, kayong lahat, hindi nyo kakayanin ang ganti niya. Huwag mo kong takutin gamit ang pangalan ni Zhou Tianhe. Ang nasa likod ko na si Gao Yuan, nakasama si President Gao, ay ang pinakamakapangyarihang pinuno sa grupong ito. Kahit pa itapon kita na isang simpleng sekretarya at ang isang walang kwentang tao na yan, hindi pa rin kakalabanin ng chairman, ang kampo ni President Gao. Ano naman ngayon kung si Gao Yuan iyan? Sa araw na ito, walang makakatakas sa inyo. Sino ka ba sa akala mo? Paparusahan mo ako? Nakakatawa ka. Imposible yan. Ang apelido ng chairman ng Tianhe ay Zhou at ang apelido ko rin ay Zhou. Gamitin mo nga ang utak mo. Sino ba talaga ako? Gamitin mo ang utak mo at mag-isip ka. Sino ba talaga ako? Nagsimula ka na naman. Sige nga, sabihin mo kung sino ka. Boss Uncle huwag ka nang makinig sa mga kalokohan ng batang ito. Kung anak man siya ng chairman, pupunta ba siya sa site natin para magpakapagod at mahirapan? At ikaw naman, Zhou Wang. Talagang pinapabilib mo ako. Isa ka talagang mayabang na bata na walang alam. Nandito ka na sa ganitong sitwasyon, pero nagmamatigas ka pa rin. Minsan ko lang itong sasabihin. Mabuti pang aminin nyo nang maayos ang lahat ng sangkot sa ilegal na gawain ito. Ituro nyo ang lahat at tanggapin ang parusa ng batas. Dahil mga veterano na kayo sa kumpanya, maaari ko pa kayong patawarin. Pero kung hindi, pagbabayarin ko kayo. Anong pagbabayarin?
Dahil masyado kayong matigas ang ulo, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Turuan niyo sila ng leksyon. Walang lalabas sa pintong ito. Zhao Wang. Zhao Sen, kapag may nangyaring masama kay Zhou Wang ngayong araw at nalaman ng chairman na ang anak niya ay napahamak, ikaw at kayong lahat ay malalagot. Anak ng chairman? Bakit kayo nakatunganga lang? Ituloy niyo ang pagkampas. Sandali. Zhao Sen, lakas loob mo bang sasagutin ang tawag na ito? Sino yan? Tawag ito ng tatay ko. Si Papa ang tumatawag. Hindi ka ba naniniwala? Eh di sagutin mo kung matapang ka. Hoy, bata, anong oras na? Nagpapanggap ka pa rin? Magkunwari ka pa. Sige, magkunwari ka pa. Sige lang, magkunwari ka pa. Ikaw, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Siya ang chairman ng Tianhe Group, si Zhou Tianhe. Maghintay ka. Paniguradong pagbabayarin kita. Wala ka ng kawala at ang lakas pa ng loob mo. Sekretaryang Zhao. Maaring mayroon nga siyang pinanghahawakan sa tingin ko. Magtanong muna tayo kay President Gao. Imbestigahan muna nating mabuti bago siya parusahan. May punto ka. President Gao, nandito ako sa Tianhe Construction at may kinakaharap na problema. May nagsasabi rito na anak daw siya ng chairman. Paano po natin ito aayusin? Imposible! Kung magtatrabaho ang anak ng chairman sa grupo, dapat sa punong tanggapan niyon. Paanong mapupunta ang isang katulad niya rito? Pero, walang pero-pero. Bagaman hindi ko pa nakikita ang anak ng chairman, alam kong nag-aaral siya sa ibang bansa. Tapusin niyo na ang taong iyan at bumalik ka rito para mag-report sa akin. Sandali po. President Gao, dahil may nangahas na magpanggap bilang anak ng chairman, bakit hindi po kayo mismong pumunta rito para sa harap ng chairman na maging malaking karangalan ito para sa inyo? Hindi po ba? May punto ka. Huwag niyo siyang papaalisin. Parating na ako. Nagtanong ka na ba ng maayos? Anong sabi? Isa lang siyang manloloko. Isa ka lang impostor. Impostor? Zhao Sen, puro kalokohan ang sinasabi mo. Nakumpirma ko na kay President Gao. Tingin mo ba nagsisinungaling ako? Ang anak ng chairman ay kasalukuyang nag-aaral sa ibang bansa. Kaya imposibleng nandito siya sa Tianhe Construct. May gana ka bang magpanggap na anak ng chairman? Bata, tapos ka na. Ikaw, wala kang kwenta kausap. Mukhang interesado pala sa akin ang si Gao Yuan. Bakit hindi mo? Siya tawagan dito. Gusto kong makita kung anong sasabihin niya. Zhou Wang, hindi mo ba talaga alam kung paano magbayad? Gusto mo pang papuntahin dito si President Gao? Hindi mo man lang tinitignan. Ang sarili mo, karapat-dapat ka ba? Zhou Wang, dahil gusto mo pang magpatuloy sa pagpapanggap. Sige na. Sasabihin ko ang totoo sa'yo. Darating na rito si President Gao ngayon din. Hintayin mo mabuking ka. At pagkatapos ay lagot ka kay President Gao. Mukhang dahil malakas silang nagnanakaw, Wang Yukay, si Gao Yuan ang nasa likod nito. Kung ganoon, anong dapat nating gawin? Anong dapat gawin? Ang mga nagnakaw sa ari-arian ng grupo, isa-isang bibilangin? Lahat sila ay kailangang magbayad. Ang dami mong daldal, ano? Natatakot ka na ba ngayon? Hindi lang sa isa kang maliit na tao. Kahit pamiyembro ka ng punong tanggapan ng grupo, kailangan mo pa rin sumunod kay President Gao. Wala ang chairman. Si President Gao ang may pinakamataas na kapangyarihan sa grupo. Talaga? Gaano man kabigat ang boses niya? Gaano naman kaya iyon? Hindi ba't sinabi mong ikaw ang anak ng chairman? Ano? Hindi mo ba alam kahit ito? Kagagaling ko lang sa pag-aaral sa ibang bansa. Hindi ko nga alam. Bakit hindi mo sa akin sabihin? Malapit ka nang matapos. May gana ka pang magtanong. Gusto mo bang mawala na agad? Para sa'yo, parang gusto mong mapabilis ang katapusan mo? Pinapaamin niyo ba ako? Hindi ko na kailangan ng ganung paraan sa inyo. Lahat ng naririto ngayon, pati na si Gao Yuan, ay kailangang magbayad. Nakakatawa naman. Isipin mo rin muna na sa ilalim ng pangalang Tianhe Group, ang mga namumuno ng mga sangay ng kumpanya na ito ay walang iba, kundi ang mga pinalaki ni President Gao. Malakas at matatag na kami dito. At dahil sa iyo lang, balak mong gibayin ang grupo namin? Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Isang hari? Mukhang ang impluensya ni Gao Yuan ay talagang malawak nga. Kung hindi ako nagkakamali, ang pagpilit sa mga manggagawa na gamitin ang kanilang pinaghirapan para pagsilbihan kayo ay ideya rin ni Gao Yuan. Isa kang hamak na walang buwang. Talagang wala kang alam sa kakarampot na halagang ito. Imposibleng pag-interesan niya ni President Gao. Dapat pang magpasalamat ang mga manggagawang iyon na hindi ito ideya ni President Gao. Kung hindi ay walang magiging awa ang sinuman. Kukunin nila ang kalahati ng kanilang mga sweldo. Sige, napakamaawain nyo naman. Ikaw. Anong ikaw? Sasabihin ko sa iyo, Zhou Wang, kung marunong ka sanang makisama, ay nabahaginan ka sana ng pera. Ngayon, kahit parusahan kita ng malala, hindi yan magiging unfair. Hindi ba, Tito? Wala tayong magagawa. Kanya-kanyang desisyon lang sa buhay. Zhou Wang,
Sa dami ng pwedeng gawin, bakit mo ba kami kinalaban? Malamang kailangan ka naming turuan ng leksyon. Tutuuran niyo ako ng leksyon? Mas mabuting pag-isipan niyo kung ano ang magiging parusa sa pagnanakaw ng ari-arian ng grupo at pag-api sa mga manggagawa. Ito ang magiging kinabukasan niyo. Teka, pati na rin si Gao Yuan, hindi rin siya makakatakas. Walang galang. Lapas tangan. President Gao, narito na po kayo. President Gao, Sino ang nagsasabi ng kung ano-ano kanina at nagsabing pagbabayarin ako? President Gao, siya po iyon. Nagpapanggap po siyang anak ng chairman. At paulit-ulit niyang sinasabi na pababagsakin daw niya tayo, huwag niyo po siyang palalagpasin. Tama po, President Gao. Ang lalaking ito, ninakawan din po niya ang negosyo ng tito ko. Kung hindi niyo po siya tuturuan ng leksyon, baka isipin ng ibang tao na mahina na po kayo. Opo. President Gao, pakitingnan niyo po ang taong ito na ang pangalan ay Zhou Wang. Siya nga ba talaga ang anak ng chairman? Imposible. Kahit na kapangalan niya ang pamangkin ko, pero sigurado ako na sa itsura niyang iyan, hindi siya ang taong iyon. Pamangkin? Eksakto. Itinitrato ko ang chairman na parang tunay na kapatid, kaya ang anak niya ay ang paborito kong pamangkin, hindi ba? Kung sinasabi mo na parang magkapatid kayo ng tatay ko, bakit kahit ang mukha ko ay hindi mo alam? Hindi ba nakakatawa iyon? Kahit hindi pa nakita ni President Gao ang anak ng chairman, ano naman, wala pa rin itong pinagkaiba, mawawala ka pa rin. President Gao, kung hindi siya ang anak ng boss, bakit ako nananatili sa tabi niya? Ito. Ang anak ng chairman ay wala sa malayo. Dahil narito lang siya sa harap mo, bulag ka na ba? Dilat mo nang maigi ang iyong mga mata at tingnan mo itong mabuti. Chen Zi, kahit na malapit ka sa aming chairman, pero huwag mong kalilimutan na ako ang pangalawa sa pinuno ng grupong ito. Ayusin mo ang pananalita mo, kung hindi. Kung hindi ano? Tao ko si Chen Zi? Tingnan ko lang kung sinong manghas na hawakan siya o kung sino ang may kakayahang gumawa noon. Hoy, Zhou, narito na si President Gao at nagagawa mo pa rin magyabang ng ganyan? Zhang Chuang, kumilos ka na. Tulungan mo si President Gao na tapusin itong lokong ito na nagpapanggap na anak ng ating chairman. Kapag natuwa ang ating chairman, siguradong maganda magiging kinabukasan nating lahat. Gao Yuan, hindi mo pa nga tinatanong kay Zhou Tianhe para kumpirmahin ito. Paano mo nasabing hindi ko siya tatay? Tamang-tama, dala ko ang numero ng pamangkin ko. Tingnan natin kung paano ka. Pamakakapagpanggap. Tawagan mo na. Bakit hindi mo ituloy ang pagtawag? President Gao, bakit? Paano itong nangyari? Siya nga ba talaga eh? Hindi maaaring siya. Ang anak ng chairman. Kung anak siya ng chairman, bakit naman siya pupunta dito sa Tianhe Construction na isang maliit na lugar? Dapat ay executive na siya sa headquarters. Tingin ko isa lang siyang... Katatapos ko lang mag-aral sa ibang bansa. Kaya pinapunta ako ng tatay ko rito para makakuha ng karanasan. Bakit? May masama ba doon? Inakala nyo ba na si Young Director ay pumasok dito dahil sa akin? Ano ba ang iniisip nyo? Sasabihin ko sa inyo ngayon, nandito ako para mag-inspeksyon dahil sa utos ni Young Director. Ito. Imposible. Chen Zi, paniguradong gumagawa ka lang ng kwento. Narito na ang chairman. Narito na si Tagapangulo. Ito, si Tagapangulo ay personal na nagpunta rito sa sangay upang mag-inspeksyon. Ito ay... Tumahimik ka. Sumama ka sa akin bilis at batiin si Tagapangulo. Ano? Hindi niyo ba nais na pumunta ako rito? Hindi po. Hindi po namin magagawa yon. Sir Tagapangulo, masyadong magulo rito. Ihahatid ko po kayo sa... Ano na, Wang Yukay? Nagmamadali ka bang paalisin si Tagapangulo? Dahil ba natatakot kayo na ang pagkurakot sa pinaghirapang pera ng mga manggagawa ay mabubuko? Nandito na kayo. Papa? Ikaw? Totoo bang ikaw ang anak ni Tagapangulo? Sino kayo? Ang lakas ng loob niyong apihin ang anak ko. Sir Tagapangulo, ibinunyag po ng batang boss ang sikreto ni na Wang Yukay sa pagbulsa ng mga ari-arian ng grupo. Kung hindi lang po ako nagpunta para sa inspection agad-agad, ay tiyak na tatapusin na nila ang batang boss. Napakalakas ng loob niyo. Boss, Tagapangulo, ako po. Ako. Inaapi niyo ang anak ko. Gusto niyo bang maparusahan? Gusto mo na ba talagang matapos? Tagapangulo, hindi ko po talaga sinasadya. Kung alam ko lang na si Zhou Wang ay anak niyo po, kahit magkaroon pa ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ko po iyon gagawin. Siya nga pala,
Ang batang ito na si Zhang Chuang, siya ang nagtulak sa akin. Kung hindi ay hindi ko kailanman magagawa ang mga bagay na ito. Hindi po, Tio. Lahat ng iyon ay pinagawa mo sa akin. Tumahimik ka nga. Anong oras na? At sinusubukan mo pa ring umiwas sa responsibilidad? Gusto mo bang ako ang managot sa kasalanan mo? Ako. Tama na. Wang Yukai, hindi ba't ikaw ang umiiwas sa responsibilidad? Hanggang ngayon, nagsisisihan pa rin kayong dalawa. Hindi po ganoon. Bata na tagapangulo. Nagkamali po ako. Tungkol dito, ginagawa ko lang po ito para sa kapakanan ng kumpanya. Gusto lang kitang takutin, hindi ko gustong may masamang mangyari. Ililibing na sana ng buhay si Young Director at pananakot lang ang tawag mo riyan? Opo. Tama po si Sekretaryong Chen. Patawarin niyo ako. Ako na ang may kasalanan sa lahat. Pero bata na tagapangulo, mahigit 14 na taon na ako sa kumpanya. Parang awa niyo na. Para sa nakaraang mahigit 14 na taon na nagtrabaho ako ng husto. Ituring niyo na lang po akong wala. At pakawalan na po ako. Siya ang nanakit sa inyo. Kung maghihiganti man kayo, sa kanya kayo bumawi, huwag sa akin. Alam ko na po talaga ang mali ko. Nakikiusap po ako. Patawarin niyo na ako. Young Director. Isang malaking pagkakamali ito. Pagkakamali lang po. Pagkakamali? Wala akong pakialam sa mga walang kwenta mong sinasabi. Sinabi ko na sa inyo kanina. Ngayong araw, lahat kayo ay dapat parusahan. Lahat kayo ay dapat parusahan. Young Director, alam ko na po ang pagkakamali ko. Young Director, ikaw, putulin nyo na lang ang isang braso ko. Hindi, kahit parehong braso ko ay putulin nyo pa. Parang awa nyo na. Huwag nyo lang akong tapusin. Humihingi po ako ng tawad. Zhang Chuang, Wang Yukai, ngayong umabot na sa ganito ang lahat. Sa tingin nyo ba may saysay pang pagmamakaawa? Sekretaryang Zhao, President Wang, magsalita naman kayo. Nandito tayo lahat sa iisang bangka. President Gao, pakiusap po. Pakiusapan niyo naman siya para sa akin. Nephew, makinig ka muna. Sino ba ang hindi nakakagawa ng kaunting mali? Kapag naitama ang mali, iyon ang pinakamahalaga. Wang Yukai, simula ngayon, dapat baguhin niyo ang pamamalakad sa Tianhe Construction, alisin ang mga masasamang gawi, dapat magbago ang lahat hanggang sa masiyahan si Young Director. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po. Young Director, hindi ko na po uulitin ang ganong mga pagkakamali. Magsusumikap akong maging tapat na tao at ayusin ang lahat. Kahit sino pa ang magmakaawa, wala nang saysay. Ayos lang kung ako ang sinaktan nyo. Pero ang pagnakawan ng pondo ng grupo at sakta ng mga manggagawa, hindi ko ito palalampasin. Wang, Yukai, ang lahat ng iyong mga ginawa. Isa-isa sa kanila, lahat ay nasaksihan ko. May mukha ka pang sabihin na ikaw ay matapat sa grupo? Sa loob ng 14 na taon. Sa 14 na taon na iyon, hindi ko alam kung magkano na ang kinurakot mo. Pero kung papakawalan lang kita, hindi ito makatarungan. Young Director ako. Young Director. Isa lang ang hahantungan mo, at iyon ay ang tapusin ka na. Isa lang ang magiging kahinatnan mo, ang matapos na ang lahat. Young Director, alam kong nagkamali ako. Sa loob ng mga taong ito ay nagnakaw lang ako ng kaunting pera, ngunit ang lahat ng iyon, wala pa akong nagagastos kahit 1 sentimo. Young Director, ganun din po ako. Kahit 1 sentimo rin ay wala pa akong nagagastos. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Pakinggan mo ang tito ko. May lakas pa kayo ng loob na magsalita? Mahigit 10 taon kayo sa Tianhe Construction na nag-aabuso sa kapangyarihan at gumagawa ng kung anong gusto nyo. Yung mga manggagawang sinaktan ninyo, hindi ba mas nakakaawa sila kaysa sa inyo? Young Director ako. Tama na. Ayaw kong makarinig ng kahit anong paliwanag mula sa inyo. Chenzi, pumunta ka sa Tianhe Construction. At ang lahat ng kanilang record sa loob ng 10 taon ay siyasatin mong mabuti hanggang sa huling detalye. Siyasatin mong mabuti, linawin ang lahat at ipakulong sila bilang babala sa lahat. Opo. Huwag kayong mag-alala. Doon na lang kayo sa loob habang buhay hanggang sa wala na kayo. Alis. Zhao Sen. Wang Tao, bakit kayong dalawa nagtatago? Huwag ninyong isipin na dahil pinarusahan ko si Wang Yukai, ay nakalimutan ko na kayo. Sasa, Young Director. Ako. Pa, sina Zhao Sen at Wang Tao. Ang mga nasa likod ng transaksyon ni Wang Yukai, magkasabwat silang lahat. Ganoon ba? Dapat silang parusahan. Hindi lang iyon? Gao Yuan, ikaw ang tumatayong tagaprotekta nila, hindi ba? Hindi lang yan. Gao Yuan, ikaw talaga ang nagpoprotekta sa kanila, di ba? Ako ang nagpoprotekta sa kanila? Paano mangyayari yon? Nephew, nagkakamali ka. Ayaw mong umamin? Sige,
Zhao Sen, Wang Tao, kanina lang ay paulit-ulit ninyo akong niyayayang gumawa ng masama at naglabas pa kayo ng $100 milyong para suhulan ako. Magsalita kayo. Sabihin ninyo ang totoo. Sino ang nasa likod ninyo para hindi kayo masyadong mahirapan dahil kung hindi, mas lalong bibigat ang parusa ninyo. May nangyari bang ganoon? Chairman po, ako. Anong $100 milyon? Wala akong alam diyan. Zhao Sen, may ginawa ka ba ng hindi ko nalalaman? Magsalita ka ng tapat? Huwag kang mag-alala. Kapag may nangyari, ako na ang mag-aalaga sa asawa at anak mo. Chairman po, patawad po. Dahil sa pera, ginamit ko ang pangalan ni President Gao para pilitin si Wang Tao at ang iba pa na makipagsabuatan sa akin. Opo, tama po. Ninakaw namin ang ari-arian ng grupo. Parusahan niyo na po ako. Ikaw, naglakas loob kang gamitin ang pangalan ni Gao Yuan? Opo, President Gao. Wala siyang kinalaman sa mga ito. Wala siyang kasalanan. Ibig mo bang sabihin, pinagbibintangan ko lang ang pangalawang pinuno ng grupong ito? Nephew, bakit may pagbibintang na nagaganap? Lahat ng ito ay pagkakaintindihan lang. Isang malaking maling akala lang. Zhao Sen, talagang naglakas loob kang. Gawin ang mga bagay na ito sa likod ko. Napakalakas talaga ng loob mo. President Gao, nawala lang po ako sa sarili ko. Tama na. Chairman, sa tingin ko, mas mabuting ganito. Hayaang ibalik ni na Zhao Sen ang lahat ng kinurakot nilang pera sa nakalipas na mga taon at ituring na lang ng grupo na walang nangyari. Dahil kung lalaki pa ang gulo, maaapektuhan ang presyo ng stocks ng grupo, hindi yon makakabuti. Ano po sa tingin nyo? Walang nangyari? Sa tingin mo ba posible yon? Sa tingin nyo ba ay posible yan? Nephew, matagal na naging kasama ko si Zhao Sen at para sa kumpanya ay talagang nagsilbi siya ng tapat kahit papaano. Bakit kailangang tapusin agad ang karera niya? Kapag pinarusahan mo siya at pati ang sarili kong sekretarya ay hindi ko maprotektahan sa kumpanyang ito sa hinaharap, ang pagiging pangalawa sa pamumuno ko ay magiging dekorasyon na lang, hindi ba? Sige. Pati ang mga taong nagnanakaw ng pondo ng kumpanya ay gusto mo pang protektahan. Tingnan natin kung ano talaga ang balak mo. Ikaw! Tagapangulo, ako po ang inyong busy sir. Bigyan niyo naman po ako ng kahit kaunting respeto. Saka, kapag lumaki ang gulo na ito, babagsak ang presyo ng shares ng ating kumpanya. Piliin na lang natin ang mas nakabubuti sa atin. Hindi ba? Zhao Wang, ano ang naging desisyon mo? Kailangang ibalik ang ninakaw na pera. Sina Zhao Sen at Wang Tao ay kailangang pigilan, GM-PM, at kailangang dumaan sa investigasyon. Pero, tumahimik ka. Ganoon na ang gagawin. Wang Yukai, tungkol naman sa inyo, bago kayo makulong, hindi ba't kailangan nating magpaliwanag sa mga manggagawa sa labas? Bayaran nyo kami. 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 Mga kasamang manggagawa, mga kapatid, ako si Zhou Wang, ang batang tagapamahala ng Tianhe Group. Ayon sa aming investigasyon, ang manager ng proyekto ng subsidiary na Tianhe Construction na si Wang Yukai ay nanamantala sa kanyang posisyon para ipitin ang inyong mga sahod. Ngayon, napagpasyahan ng kumpanya na tanggalin sila sa kanilang mga pwesto para maibigay ang hustisya sa inyo. Mabuti. Bibigyan ko ng hustisya ang lahat. Ayos. Young Director, totoong ang katungkulan ni Wang Yukai ay tinanggal na, pero paano naman ang mga sweldo naming kinuha niya? Huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ng perang kinuha nila, pagkatapos kong imbestigahan ng lahat sa loob ng 3 araw, ay ibabalik ko ng buo sa inyo. At isa pa, kapag ang bagong project manager ay nakaupo na sa pwesto, hindi na muling mangyayari ang ganitong gulo. Kaya huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Salamat po. Sige. Maraming salamat. Walang hiya. Tama, bagay lang iyan sa kanya. Oo nga. Buti nga sa iyo. Nakikita nyo ba? Gusto lang nilang kumita ng pera para buhayin ang pamilya nila. Paano nyo nakuha na apihin sila? Salot kayong lahat? Kahit mawala man kayo, ay nararapat lang sa inyo. Ibalik ang pera namin. Tagapangulo, Young Director, handa na po ang sasakyan pabalik ng kumpanya. Siguradong si Gao Yuan ang nasa likod ni Zhao Sen? Bakit hindi mo pa siya parusahan? Si Gao Yuan ay matagal nang nakatanim sa kumpanya. Siya ang pinakamatagal na opisyal dito. Sa bawat sulok ng kumpanya ay mayroon siyang mga tao. At ngayon ay nakuha mo lang ang butas ng kanyang sekretarya. Ay gusto mo na siyang tapatan. Iisipin ng iba na pinapatalsik si Gao Yuan dahil sa sobrang impluensya. Kaya naman, hindi ko pa siya pwedeng galawin. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin na panoorin sila habang nagpapakasasa sa kumpanya? Sumama ka sa akin sa main office. Ilalagay kita sa lupon ng mga direktor. Sa oras na iyon, ay magagawa mo ng mapatalsik ng legal si Gao Yuan.
para sa karapat-dapat na pagpapatalsik kay Gao Yuan. Papasok sa board of directors? Oo, kailangan mong makapasok sa board para magkaroon ka ng tunay na kapangyarihan. Sa oras na mangyari iyon, ang paghahanap ng butas sa kanya ay hindi na. Magiging mahirap pa. Naiintindihan ko po. Tungkol sa bagay na Tianhe Construction, maganda ang ginawa mo. Kapag napatalsik mo na si Gao Yuan at nakakuha ka na ng respeto sa kumpanya, sa oras na manahin mo ang grupo, tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na magsalita ng masama. Opo. Tayo na? Sa lahat, ang board meeting natin ngayon ay para sa isang panukala, magdagdag ng isa pang posisyon para sa director. Chairman, sino po ang balak ninyong idagdag mula sa mga executive ng grupo para magsilbi bilang bagong director? Pasok. Ipakikilala ko sa inyong lahat, ito ang aking anak na si Zhao Wang. Sa pagdaragdag kay Zhao Wang bilang kasapi ng board ng kumpanya, ano ang inyong opinyon? Kumusta po sa inyong lahat? Walang gustong magsalita. Ibig sabihin yan ay pumapayag ang lahat na maging kasapi si Zhao Wang sa ating board of directors. Mabuti, ipinapahayag ko na. Sandali. Hindi ako pumapayag. Sandali. Hindi ako pumapayag. Gao Yuan, bakit hindi ka sumasang-ayon na maging miyembro ng board of directors natin, si Zhao Wang? Sabihin mo sa amin ang dahilan mo. Chairman, si Zhao Wang ay ang sarili kong pamangkin. Gusto ng 10,000 bahagi ng kalooban ko na mapabilang siya sa board. Ngunit ang problema ay, masyadong bata pa siya. Kaya naman, sino sa bawat miyembro ng ating board ang hindi kasama ninyong nagsumikap para sa grupong ito? Si Zhao Wang ay bata pa, kulang pa sa karanasan. Kapag pilit natin siyang isinali sa board, baka magkaroon ng sama ng loob at baka mahirapan ang mga tao na rumispeto. Zhao Wang, hindi sa pinapahirapan ka ng tito mo dito, ito ay para rin sa ikabubuti mo. Dahil kung hindi, kapag hindi ka rin respeto, ang mga tao sa paligid mo ay hindi papahalagahan ang mga sinasabi mo. Hindi ba ganoon iyon? Chairman po, sa tingin ko ang mga sinabi ni President Gao ay may punto po. Baka po gusto nyo itong pag-isipan ulit? Sa inyong lahat, ang inaalala nyo ay masyado ng labis. Ako ang nakababatang director ng Tianhe Group. Gagawin ng mga tao sa ilalim ang lahat para pasiyahin ako. Ituturing nila ang utos ko na parang batas. Hindi nila kailanman magagawang magrebelde. Tama iyan. Nagtitiwala ako sa anak ko. At tungkol naman sa karanasan, nagawa niyang linisin ang masasamang gawi sa isa nating kumpanya na Tianhe Construction. Sa tagumpay na iyon, mayroon pa bang ang lakas ng loob na magreklamo? Chairman po, pero... Wala nang pero-pero. Muli kong iminumungkahi na hirangin si Zhao Wang bilang direktor ng ating grupo. Sino ang sang-ayon? Sino ang tataliwas? Sino ang sang-ayon? Sino ang tutol? Tagapangulo, tingin ko dapat ay... Dahil may hindi sang-ayon, sundin na lang natin ang dati nating ginagawa, ang botohan sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Sinong sang-ayon na si Zhao Wang ay maging board of director ng ating grupo, itinaas ang inyong kamay. Ano? Lahat ng naririto ngayon ay ang mga nakasama ko sa pagbuo ng grupong ito, ang inyong mga pag-aalala. Alam ko iyan, pero isipin nyo ng mabuti kung sino ba talaga ang may-ari sa grupo ng kabuuan ng kontrol. Susunod tayo sa desisyon ng nakararami. Gao Yuan, ano sa tingin mo? Wala akong tutol. Formal ko nang inaanunsyo na ang anak kong si Zhao Wang ay magiging direktor na ng ating grupo. Siya ang magiging pangunahing mamamahala sa mga gawaing administratibo. Ito, sa admin. Ang asawa ko ang admin director. Kung hahayaan niyo si Zhao Wang sa admin, hindi ba't ang asawa ko ay... Zhao Wang, tungkol naman sa negosyong hawak ni Tito Gao, ano kaya kung kayong dalawa ay maghati na lang? Huwag po kayong mag-alala. Tito Gao, gagawin ko po ang lahat para tulungan kayo sa mga negosyong hawak nyo. Hindi ko po aagawin ang kapangyarihan nyo. Ano? Wag na po. Ang sarili ko pong mga trabaho ay kaya ko naman pong asikasuhin. Tagapangulo, sa tingin ko mas mabuting si Zhao Wang na lang ang humawak ng admin. Sige, iyan na ang pinal na desisyon. Si Zhao Wang ay bahagi na ng kumpanyang ito. Tara, salubungin natin siya ng palakpakan.
Kung wala na pong ibang pag-uusapan, tapos na ang ating pulong. Zhou, nakita mo ba iyon? Ngayon, ay ginagawa ni Gao Yuan ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ka sa pagpasok sa Board of Directors. Sa mga susunod na araw, ikaw at siya ay magiging matinding magkalaban. Ano naman ngayon? Papatalsikin ko lang siya. Kailangan lang natin siyang tapusin. Tatapsin si Gao Yuan? Sige nga, sabihin mo, ano ang plano natin ngayon? Pa? Pinahawak niyo sa akin ang administrasyon. Hindi ba dahil gusto niyo na gawan ko ng paraan ang asawa ni Gao Yuan na si Song Rong? Gagamitin ko siya para makuha ang gusto natin para magtagumpay tayo. Kung ganyan katalas ang paningin mo, sa pagmamana mo ng ating grupo balang araw, kampante na ako. Sige po, babalik na po ako sa trabaho. Sige. Anong nangyari sa iyo? Hayaan mo na yung sangay nating Tianhe Construction. Kung nawala man ang pagkakataong iyon. Pero ngayon, pati ang sekretarya ay nadamay na rin. Napakawalang ingat mo, paano kung malaman ng chairman na tayo ang may gawa? Huwag kang mag-alala. Ako kaya ang ikalawang pinuno ng grupong ito. Gusto ni Zhao Tianhe na buwagin ang ating kampo para sa pagmamana ng kaniyang anak sa kumpanya, pero kailangan muna niyang mag-isip ng mabuti. Tsaka, wala naman siyang mahahawakang matibay na ebidensya laban sa atin. Sa bagay, totoo iyan. Pero akala mo ba ay mahina si Zhou, nagawa niya agad ayusin ang tungkol sa Tianhe Construction? Baka sakaling. Nagkamali lang ako doon? Hindi ko alam na ipapadala siya ni Zhao Tianhe sa pinakamababang pwesto, kundi dahil doon, hindi niya magagawa iyon? Huwag kang mag-alala, sa gaya ni Zhou Wang, wala siyang binatbat. Halika rito, pamparelax lang. Nandito tayo sa kumpanya. Anong kinatatakutan mo? Mas masaya kapag ganito, mas nakaka-excite. Iba talaga ang sarap mo kumpara sa asawa ko na talagang wala man lang dating. Hindi ba sabi mo hihiwalayan mo si Song Rong? Ilang taon na ang nakalipas. Bakit wala ka pa rin ginagawa? O baka naman nanghihinayang ka lang? Huwag kang magmadali. May paraan ako para matapos na ang problema sa asawa ko at para mapalis na rin si Zhou Wang para hindi na niya makuha ang kumpanya. Sa paraang iyan, sa hinaharap, ang Tianhe Group ay magiging atin na, di ba? Anong paraan? Mahal, bakit ka nandito? Nagutos na si Zhou Wang na lahat ng transaksyon sa administrasyon ay kailangang iulat ng diretso sa kanya, pati ang mga gagawin ko. Kailangang may pirma niya. Wala na akong kontrol sa posisyon ko. Nagpapasikat lang siya dahil bago pa lang. Bakit ka ba nagmamadali? Bilang executive director, dapat ako ang nasusunod. Pero ngayon kailangan ko pang magmakaawa. Sa harap ng iba, paano akong hindi mag-aalala? Kung nagawa kanyang baliwalain, ibig sabihin may paraan ako para sipain siya palabas ng board at gawin siyang walang silbi doon. Subalit, nakadepende ito. Kung papayag kang tumulong. Paano ako tutulong? Anong sabi mo? Gagamitin ko ang aking sarili? Isang patibong? Gao Yuan, baliw ka na ba? Talagang pinapapunta mo ako para. Asawa ko, huwag ka nang magalit. Sa tingin mo ba ay hahayaan talaga kitang mapunta doon? Nagpapanggap lang ako kapag nakuha na natin ang kahinaan ni Zhou Wang at kapag nagamit na natin ang impormasyong iyon laban sa kanya. Sa huli, mapapaalis natin siya sa Board of Directors. Bakit hindi mo na lang ang lahat ng dumi na ginawa ni Zhao Sen? Ay humanap ka ng paraan na ibintang iyon sa kanya? Bakit kailangan ganito? Si Zhou Wang ang batang tagapagmana ng kumpanya. Sinong maniniwala na kurakot siya? Pero, asawa ko, isipin mo ito. Kung masisira ang reputasyon ni Zhou Wang at mawawalan ng tagapagmana si Zhao Tianhe pagkatapos niyang mag-resign, sino na ang mamumuno sa grupo? Hindi ba ako rin naman? Sa susunod, ang posisyon na ito ay ibibigay ko rin sa iyo. sige. Susubukan ko. Asawa ko, ang pangarap na maging atin ang yaman ni Zhao Tianhe ay nakasalalay sa iyo. Naiintindihan ko. Isang tira, 2 patay. Napakarami mo talagang paraan. Kapag natapos na ni Song Rong ang lahat, itatapon natin siya na parang basura. Pagkatapos niyon, hindi ko na kailangang magtiis sa masamang ugali ng babaeng iyon. Pasok. Sir,
Narito po ako para magbigay ng report sa trabaho. Ito po ang budget ng administrasyon para sa susunod na taon. Pakiusap po, pakapirmahan ang approval nito. Masyadong malaki ang 30 milyong dolyar. Ibalik mo ito at ulitin. Sir, alam ko pong dahil ito sa asawa kong si Gao Yuan, kaya sinasadya niyo akong pahirapan. Ngunit magkaiba kami. Siya ay siya at ako ay ako. Kung hahayaan niyo na po ako. Ako po ay... Anong gusto mong sabihin? Hanggat hindi niyo po ako papahirapan sa trabaho, handa po akong gawin ang lahat. Sa tingin niyo po ba? Maaari na? Tingnan mo po, pwede na ba ito? Kahit anong sakripisyo ay gagawin. Tulad ng ano? May 3 kinahuhumalingan ang mga lalaki. Pera, kapangyarihan, at mga babae. Siguradong kayo rin, Chairman Zhao, ay hindi naiiba, di ba? Tama ka sa sinabi mo. Magpatuloy ka. Pagdating naman sa pera o kapangyarihan, kayo ang young director ng grupo, kaya hinding-hindi kayo kukulangin doon. Kaya naman, hindi ko po maibibigay ang 2 yan. Pero, ang huling nabanggit. Kaya, anong gusto mong mangyari? Hanggat gusto nyo, anda po akong ibigay ang sarili ko, kahit kailan at kahit saan. Song Rong, nagbibiro ka ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ka ba talaga? Chairman Zhao, kasasabi ko lang po kanina na ang Gao Yuan ay ang Gao Yuan at ako ay ako. Naglakas loob siyang hamakin kayo, pero ako, hindi ko kaya at ayaw ko pong galitin kayo. Kaya po, pag-iisipan niyo po ba ang alok ko kanina? Kung papayag ako, anong gagawin mo? Kapag pumayag kayo, sa pamamahala ng administrasyon, lahat ng sasabihin niyo ay susundin at hindi ako kailanman sasalungat. Ngunit gayon din po, pakiusap na huwag niyo na po akong pahirapan pa. Ayaw ko pong maging biktima sa pagitan ng pag-aaway niyo at ni Gao Yuan. Maganda pakinggan ang sinabi mo. Pero nakalimutan mo na ba kung sino ang kaharap mo? Huwag nating isiping hindi ako ganyang klase ng tao. Pero kung sakali man, kahit sinong babae ay kaya kong makuha. Ang ibigay ang sarili mo bilang patunay ng katapatan, sapat ba yan? Marami nga po kayong babae, pero iba po ako sa kanila. Paano naging iba? Asawa ako ng ibang tao. Ibig bang sabihin ay pumapayag na kayo? Kung ganoon, dito na po ba natin gagawin? Bakit? Nagsisisi ka ba? Hindi po. Natatakot lang ako na masyadong maraming nakakakita sa kumpanya. Baka maging masama ang tingin nila sa inyo. Gusto ko lang din sanang itanong, kung sakaling maging babae nyo na ako sa kumpanyang ito, ay hindi nyo na po ba ako pahihirapan? Depende yan sa magiging ugali mo. Kung ganoon, magbubuk po ako ng isang presidential suite at hihintayin kayo. Sana itong si Gao Yuan ay katulad mo na marunong makaramdam sa sitwasyon, kaya naman. Naisip mo na ba kung paano siya papatulan? Chairman Zhou, wag po kayong mag-alala. Bukod sa inyo at sa akin, walang ibang makakaalam nito. Itago ko po itong sikreto. Sige, umalis ka na. Sa tingin mo ba ay mahuhulog si Joang sa patibong? Bakit naman hindi? Masyadong mainit ang dugo ng mga kabataan ngayon. Kapag may babaeng kusang lumalapit sa kanila, tingin mo ba makakatanggi sila? Siyempre, titikman nila yan. Hindi ka ba natatakot na si Song Rong, para sa sarili niyang kapakanan, ay totohanin ang pakikipag-ugnayan kay Zhao Wang? Eh di paano ka na? Lolokohin niya ako? Subukan lang niya. Mahal ko, kumusta ang lahat? Ayos na ang lahat. Mrs., ano ba ang ibig mong sabihin? Bago ko ibigay sa iyo ang ebidensya, maging tapat muna tayo sa isa't isa. Pinapunta mo ako para akitin si Zhao Wang, para kapag nasira na ang kanyang dangal at nakuha mo na ang posisyon ng chairman, gagawin mo ba talaga akong pangalawa sa pinakamataas na posisyon? Wala bang problema doon? Walang problema. Magagawa ba kitang lukuhin? Kapag nagretiro na si Zhao Tianhe, magiging akin na ang grupo, at sa oras na yon, magagawa mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Sige. Teka muna. Sigurado ka bang hindi ka nagalaw ng lalaking iyon na si Zhao Wang o may nagawa siya sa'yo?
Paano naman mangyayari iyon? Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Ako si Gao Yuan. Ngayon din, ipaalam sa lahat ng mga board director at sa chairman, magkakaroon tayo ng board meeting. Bakit biglang may board meeting ngayon? Paliwanagan niyo ako. Chairman, mayroon akong isang napakahalagang bagay na kailangang iulat sa inyo. Sana ay agad itong masolusyonan ng grupo para mabigyan ako ng katarungan. Magsalita ka. Anong problema? Zhou Wang, itinuring pa naman kitang parang pamangkin ko? Tapos ito ang isusukli mo? Ikaw? Anong nangyari kay Zhou Wang? Chairman, kailangan kong isumbong ito. Ginamit ng inyong anak ang kanyang kapangyarihan sa trabaho para pilitin ang asawa ko na si Song Rong na hamakin ang sarili para sa kanya. Ano ang sinabi mo? Kailangang magkaroon ng paliwanag tungkol dito. Anong nangyayari dito? Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Ang anak ko. Paanong mangyayari iyon? President Gao, dapat kang maging responsable sa mga sinasabi mo. Anong katayuan ng asawa mo? At ano ang katayuan ko? Gagawin ko ba talaga iyon? Itatanong ko sa inyong lahat, bilang board member ng grupo, pwede na ba siyang basta-basta na lang manira ng ibang tao? Kung naninira man ako o hindi, pwede ang buong grupo na isagawa ang inquiry process para malaman natin ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Ano sa tingin nyo? Tagapangulo, sa tindi ng galit ni President Gao, tingin ko ay may basehan ang mga sinasabi niya. Mabuti pang imbestigahan muna natin ito. Kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay at tungkol naman sa kung dapat ko bang harapin ang ibinibintang nila sa akin. Dapat ay tanungin niyo muna ang mismong taong sangkot. Sige. Kayo riyan. Patawag dito kay Song Rong para matanong. Song Rong, tatanungin kita. Ginamit ba niya ang kanyang posisyon para pilitin kang gumawa ng masamang bagay? Ayusin mo ang sagot mo dahil kung hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Tagapangulo, totoo po na nangyari ang bagay na iyon. Talagang nangyari ang ganitong klasing bagay. President Gao, inaamin ko na mayroon tayong kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero hindi naman tama na. Gumamit ka ng maruming paraan para udyukan ng asawa mo na siraan ang pagkatao ko. Gao Yuan, bigyan mo ako ng paliwanag. Tagapangulo, ang siraan ng inyong anak, hindi ko po magagawa yan. Mayroon akong hawak na matibay na ebidensya. Anong ebidensya iyon? Mayroon dito na isang recording. Pakinggan ninyong lahat. Meron akong recording dito. Makinig kayong lahat. Anong recording iyan? Kapag po ba naging babae niyo na ako, ay sa kumpanya po, hindi niyo na ako pahihirapan? Totoo nga ang balita. Tagapangulo, ito po ang katotohanan. Ibinuhos po ang buhay ko sa kumpanyang ito sa loob ng maraming taon, pero ano ang napala ko? Kahit ang asawa ko. Tagapangulo, ngayong araw, kailangang bigyan niyo ako ng katarungan. Zhou Wang, ang lakas ng loob mo. Tay, nagbibiruan lang kami ni Song Rong. Narito na ang mga ebidensya. Ano pang masasabi mo? President Gao, nagpunta ang asawa mo sa akin para mag-report sa trabaho at may dala siyang voice recorder? Anong ibig sabihin yan? Malinaw na ito ay masamang plano at sinadya niya ito, di ba? Sino ang makakapagsabi kung ginagawa niya lang? Ito para hulihin ako. Gao Yuan, paliwanagan mo ako. Tagapangulo, anak niyo si Zhou Wang. Kahit kailan po ay hindi ko gagawin, nahiyain siya o bitagin. Sigurado ka bang hindi? Opo. Sige Song Rong, magsalita ka dahil kapag nagsinungaling ka, siguradong magsisisi ka. Tagapangulo, ako po. Teka lang po. Ano na naman ang gusto mo? Tagapangulo, ang voice recorder po na ito ay hindi naman sa akin. Kung ganoon, kanino ito? Tagapangulo, sa akin po. Tagapangulo, ako nga po ito. Fangqian? Anong nangyayari rito? Song Rong, nagkataong dumaan lang ako. Sa opisina ni Zhou Wang, hindi ko sinasadyang pakinggan ang usapan ninyo. Pero hindi ko inasahang, para lang umangat ang posisyon mo, nagawa mo pa ang ganyan. Bakit mo naman kailangang gawin yan? Fangqian, anong mga pinagsasabi mo? Ikaw. Tama na. Song Rong, hindi ko akalain na ganyan ka palang klase ng tao. Tagapangulo, dahil ang kasangkot ay ang anak nyo, paano nyo po gustong ayusin ito? Anong balak mong gawin? Kailangan nyong magpaliwanag sa akin. Kundi, sino pa ang rerespeto sa akin sa hinaharap? Saan ko pa ihaharap ang mukha ko?
Bakit nakatayo lang kayo diyan? Humingi ka agad ng tawad. Pa. Sapat na ba ang isang sorry? Tila, hindi naman yata makatwiran yon. Ano bang gusto mong mangyari? Tagapangulo, sa tingin ko si Zhou Wang ay hindi nararapat manatili sa Board of Directors, kundi hindi ko matatanggap ang kahihiyang ito. Imposible. Si Zhou Wang, ang tanging tagapagmana ko. Kapag tinanggal niyo siya sa board, sino pa ang magmamana ng Tianhe Group? Huwag niyo akong sisihin kung ipakalat ko ang balitang ito sa labas. Kapag bumagsak ang stock ng grupo, Tagapangulo, kayo ang mananagot? Ikaw. Hindi ko ito ginagawa para lang maglabas ng galit. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng grupo. Hindi lang si Zhou Wang, pati si Song Rong ay dapat parusahan kahit pa asawa ko siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya kakampihan. Gao Yuan, ano bang balak mong gawin sa akin? Ihanda mo na ang divorce papers. Ikaw, anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Gao Yuan, nasisiraan ka na ba ng bait? Pinipilit mo talaga akong makipaghiwalay sa'yo. Kung hindi ano, niloko mo ako sa harap ng lahat? At sa tingin mo ba ay hahayaan ko na lang ito? Ano ang tingin mo sa akin bilang pangalawa sa grupong ito? Isang palamuti lang? Tama na. Tagapangulo, pinuprotektahan mo ba siya? Kayo ang pinuno ng Tianhe Group? Kung sakali, dahil lang sa pagkakamaling ginawa ng iyong anak, ay mas pipiliin ninyo na lang na magbulag-bulagan? Para saan pa? Ang mga patakaran ng ating grupo? Magkakagulo na tayo niyan, hindi ba? Tama siya, Tagapangulo. Ang pagiging patas at makatarungan ay ang dapat na taglay ng isang tunay na pinuno. Tama ba ako lahat? Totoo ang sinabi niya. Sige na. Hindi nyo na kailangan pang mamilit dahil talagang naninindigan kayo na may nagawa akong mali. Ayos lang. Kusang loob na akong aalis sa lupon. Mabuti. Napakagaling. Dahil ganyan na rin lang, Song Rong, simula sa oras na ito, talsik ka na sa kumpanyang ito. Sandali lang. Andito na tayo sa puntong ito. Ano pang idadahilan mo? Sa ganitong uri ng pagkakamali, desidido na talaga kayong tapusin kami, ganoon ba? Wala man lang pagkakataong binibigay sa amin? Tumahimik ka. Hindi ka na empleyado ng Tianhe Group, kaya wala kang karapatang magsalita rito. Bumalik ka na at ihanda ang kasulatan sa paghihiwalay. Layas? Sige. Ayos lang. Huwag mo akong sisisihin kung ibubunyag ko na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tagapangulo, sa pagitan namin ng inyong anak na si Zhou Wang, malinis kami at walang anumang nangyari. Ang totoong nagkasala ay iba pang tao. Sino? Siya, si Gao Yuan. Siya, Gao Yuan. Ako, Song Rong, ano ba itong mga pinagsasabi mo? Paano naman ako magkakamali ng ganyan? Kayong mga tao dyan, paalisin nyo. Ang babaeng ito. Sandali lang. Bakit parang nagmamadali kang paalisin siya? May itinatago ka ba? Kalokohan. Ako. Tama na yan. Song Rong, magsalita ka. Tagapangulo, gusto ko pong magsumbong. Si Gao Yuan at si Finance VP Funky ay mayroong hindi magandang relasyon. Dahil hindi matutolerer ng grupo ang ganitong pagkakamali, hindi ba't dapat lang na silang dalawa ay parusahan? Song Rong, anong pinagsasasabi mo? Alam mo ba kung ano ang parusa sa paninirang puri? Para lang hindi matanggal sa kumpanya. Song Rong, sumusobra ka na yata. Tsaka, anong ebidensya mo laban sa akin? Mayroon ako. Gao Yuan, akala mo ba ay madali lang akong apihin si Song Rong? Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tayo tapos ngayong araw. May hawak akong video. Panoorin nating lahat. Diyos ko. Totoo nga. Sa gitna ng sikat ng araw, sa loob pa ng opisina ay nagawa nyo pang President Gao, VP Fang, talaga namang ibang klase kayo. Ang lalakas ng loob ninyo, kayo pa itong matapang. Kahit kayo ang may sala. Gao Yuan, kayong dalawa, ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Gao Yuan, ano ba talaga ang gusto nyong gawin? Tagapangulo, peke lang ang bagay na iyan. Ako. Peke? Akala mo ba sa akin, ganoon kadaling lokohin? Song Rong, saan mo nakuha ang videong ito? Sino ang nagbigay sa iyo nito? Kung paano nyo nakuha ang recording na iyon, ay ganoon din ang paraan kung paano nakuha ang videong ito. Tama ba ako? Tama. Sino ba ang hindi marunong dumaan lang? Chairman Zhao, huwag po kayong mag-alala. Maliban sa ating dalawa, walang ibang makakaalam. Itago ko po ang sikretong ito. Sige na. Teka lang. Chairman Zhao, bakit po? Inutusan ka ni Gao Yuan na gawin ito. Dahil ang layunin niya ay alisin ako sa Board of Directors, hindi ba? Hindi.
Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo. Nagkukunwari ka pa? Oh, ano ang tawag dito? Ibalik mo iyan sa akin. Maaari ko namang ibalik iyan sa iyo, pero kapag naibalik ko na sa iyo, dapat kang mag-ingat sa asawa mong si Gao Yuan. Mag-ingat ka, baka kapag tapos ka na niyang gamitin, ay basta ka na lang niyang itapon. Joe Wang, anong ibig mong sabihin? Tingnan mo kung ano ang ginawa ng asawa mo at ni Fang Qian. Gao Yuan, nakuha mo pa talaga akong tradorin. Gao Yuan, nagawa mo pa akong ipagkanulo. Gusto mo pa ring tulungan si Gao Yuan para ma-frame up ako? Bakit? Bakit mo hawak ang kay Gao Yuan? Ito na sikretong ito? Hindi mo na ito kailangang isipin pa. Para makaganti si Gao Yuan sa akin, ay dinamay niya ang sarili niyang sekretarya. Talagang napakasama ng loob niya. Nagawa ka pa niyang utusan para labanan ako. Song Rong, alam mo ba na isa ka lang kasangkapan? Tumahimik ka. Ang hiyain ako. Nakakatuwa ba iyon? Kung ako sa iyo, hindi dapat sa ganitong oras ka nagpapadala sa galit, kundi dapat mo pang isipin mabuti kung paano ilalabas ang lahat ng sama ng loob mo para si Gao Yuan ay maparusahan ng nararapat sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Napakasimple. Makipagtulungan ka sa akin para pabagsakin si Gao Yuan. Paano ang pagtutulungan? Gamitin natin ang sarili niyang plano. Kapag nangahas siyang mag-tridor, ang video na ito ang magsisilbing ebidensya para makabawi ka. Pagdating naman sa kapalit, kapag napatalsik ko na si Gao Yuan, itataas ko ang posisyon mo bilang vice-presidente ng kumpanya. Mukhang maganda ang mga alok mo. Pero bakit naman ako tutulong sa iyo para kalabanin ang sarili kong asawa? Dahil sa sobrang katangahan mo, at ang tanging iniisip mo ay hintayin si Gao Yuan na gamitin ka lang pagkatapos ay itatapon ka na parang basura at sa huli ay sasama kay Fang Qian kung ganoon ay wala kang ang karapatan na makipagtulungan sa akin. Sige, maaari ka nang umalis. Siya nga pala, simula ngayon, hindi lang kita tatanggalan ng kapangyarihan, palalayasin din kita sa Tianhe Group. Ang Tianhe Group ay hinding-hindi papayag na magkaroon ng mga masasamang tao. Ikaw. Sige, makikipagtulungan ako sa'yo, pero dapat kang pumayag sa isang kondisyon. Sabihin mo. Kay Gao Yuan, pahiyaan mo rin siya. Bigyan mo si Gao Yuan ng leksyon tungkol sa katapatan. Ano ang sinasabi mo? Ang sabi ko, isali rin si Gao Yuan sa ganitong sitwasyon at makikipagtulungan ako, tutulungan kita laban sa kanya. Nababaliw ka na ba? Dahil nagawa niya ang ganitong pagkakamali, bakit hindi ko rin ito pwedeng gawin? Ito lang ang tanging paraan para mailabas ko ang lahat ng galit ko. Ano sa tingin mo? Pumapayag ka ba? O hindi? Masyado kang maraming iniisip. Hindi ako ganoong klaseng tao. Isa lang ang kalsadang pwede mong tahakin at iyon ay ang tapat na pakikipagtulungan sa akin. Para sa ibang bagay, huwag ka nang mag-illusion pa. Sige, makikipagtulungan ako. Gao Yuan, gusto niyo bang isipin ko kung paano kayong dalawa parurusahan? Tagapangulo, kahit na kami ni Fang Qian ay may hindi maayos na relasyon, hindi naman siguro ito isang malaking problema, di ba? Hindi nga ito malaking pagkakamali. Pero, inuutusan mo ako na sadya kay Zhou Wang gumawa ng masamang pakikipagkasundo para lang matanggal siya sa board of directors, para mawalan ng tagapagmana si tagapangulo, at para ikaw ang kumuha sa kumpanya. Iyan ang napakalaking pagkakamali. Ano? Kalokohan, paano ko naman gagawin iyon? Tagapangulo, isang paninira lamang ito. Paano ko naman magagawang... Ayokong makinig sa mga paliwanag mo. Ebidensya lang ang kailangan ko. Tama, Song Rong. Dapat tayong maniwala sa katotohanan. Wala ka namang kahit anong ebidensya, bakit ka ba gumagawa ng gulo? Sino ang nagsabing wala ako? Sinong nagsabing wala ako? Anong ebidensya naman ang mayroon ka? Mga panauhin, mayroon din akong recording dito. Pakinggan nating lahat para makita niyo kung si Gao Yuan ay ano ba talaga ang masamang balak. Bago ko ibigay ang ebidensya, babalaan na kita sa mangyayari. Pinapagamit mo sa akin ang katawan ko para akitin si Joe Wang at kapag nasira na ang dangal niya at kapag nakuha mo na kay tagapangulo ang pamumuno sa grupo, hindi ba't ipinangako mo na ako ang magiging pangalawa sa pwesto? Totoo naman, di ba? Walang problema. Sa tingin mo ba ay lolokohin kita? Kapag nagretiro na si Zhao Tianhe, sa akin na ang buong grupo at sa oras na yon, magagawa mo na ang kahit anong gusto mo. Sige, sige.
Sige, talagang nagpakapagod kayo. Nabalakin ang masama laban sa anak ko. Tagapangulo, ako. Lumabas na rin ang katotohanan. Alam na ng lahat kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Dahil dito, pag-usapan na natin ang lahat tungkol sa taong lihim na nagbalak na agawin ang kapangyarihan ni Tagapangulo. Anong dapat nating gawin sa kanya? Sa tingin ko, mas mabuti pang alisin na siya sa Board of Directors. Sandali lang po. May gusto ka pa bang sabihin? Tagapangulo, patawad po. Hindi ko rin naman ginusto to. Dahil ito kay Fangkian, pinilit niya lang akong gawin ito. Kung may parurusahan kayo, siya na lang po ang parusahan nyo. Ang mga ganitong masamang tao, dapat lang na alisin siya sa Board of Directors at tanggalin sa grupo. Gao Yuan, hayop ka. Talagang itatapon mo na lang ako ng ganoon? Gao Yuan, hayop ka. Ginawa mo lang pala akong kasangkapan. Anong kasangkapan? Fangkian, pagkatapos mong pagplanuhan ng masama ang anak ni Tagapangulo, nararapat lang na pagbayaran mo ang lahat. Puro ka kasinungalingan. Gayong lahat ng ito ay ideya mo naman. Bakit isinisisi mo sa akin? Tagapangulo, pakinggan niyo po ako. Kayong dalawa? Tingin niyo ba sa akin ay matandang ulyanin na? Pinapanood ko lang kayo habang nagkakagatan kayo. Pa, kumalma lang po kayo. Ipaubayan niyo na po sa akin ang lahat. Sige. Ipinapahayag ko na, ang ating Finance VP na si Fangkian ay hindi nakabilang sa Tianhe Group Board of Directors at siya rin ay mabilisang tatanggalin sa Tianhe Group. Hindi maaari. Ako. Manahimik ka. Para naman sa ating second in command na si Gao Yuan. Mga Ginoo, nagkamali ako? Hindi ko dapat pinakinggan si Fangkian, nagpaloko ako sa masamang taong iyan, nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Tagapangulo, patawad po, hinding-hindi na mauulit. Nakakatawa. Ang simpleng paghingi ng tawad ay sapat na ba para pagtakpan ang ginawa nyo? Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Kulang pa ba ang tawad? Hindi kami mga hangal. Subukan mong tanungin sila. Itanya mo sa kanila kung ang mga palusot mo ay pinaniniwalaan ba nila? Anong balak mong gawin sa akin? Napakasimple lang. Katulad ni Fangkian, tatanggalin ka sa Board of Directors at sisisantehin ka sa Tianhe Group. Gaya ng nangyari kay Fangkian, sisipain ka rin paalis ng Board of Directors. Gusto mo akong sibakin sa grupo? Sa anong karapatan? Dahil sa tangkang pag-agaw ng kapangyarihan sa chairman, hindi pa ba sapat na dahilan iyon? Hindi pa. Ako ang pinakamaimpluwensya at pinakaunang naging bahagi ng grupong ito. Sa buong kumpanyang ito, sinong executive dito ang hindi ko dumaan sa training ko? Kung sisibakin mo ako ng dahil lang sa bagay na ito, paniguradong magkakagulo ang mga tauhan sa baba at walang makakaayos niyon. Joe Wang, isiping mabuti ang magiging bunga nito. Ikaw. Tama na. Gao Yuan, suspendido ka muna para makapag-isip. Chairman, ako po ay... Iyan na ang desisyon. Kapag nagpatuloy pa ito, huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko ang matagal nating pinagsamahan. Opo, Chairman. Pero, ang mga proyektong hinahawakan ko, kanino na mapupunta? Zhao Wang, ibinibigay ko sa iyo ang responsibilidad na ito. Pa, huwag po kayong mag-alala. Pati na rin sa inyong lahat, hindi ako pabaya sa trabaho ko, lalong hindi ko gagamitin ito para sa pansariling interes upang kurakutin ang kahit anong ari-arian ng grupo. Chairman, ang mga gampanin ko na ibigay sa anak ninyo ay wala akong pagtutol. Pero, tungkol sa suspension ko, dapat ay may hangganan niyon, di ba? Bakit hindi? 3 buwan na lang? Sige. 3 buwan. Chairman, nasibak ako sa grupo. Sino na ang mamamahala sa pananalapi? Dito ay wala nang hihigit pa sa akin. Hindi. May mas angkop pa kaysa sa iyo. Sino? Pasok. Iniaanunsyo ko. Si Chenzi, ang itinalaga bilang bagong Vice President for Finance. Sinong pabor? At sino ang tutol? Si Chenzi ang kukuha ng trabaho ko. Masyadong sobra naman ito. Siya ay isang secretary lang. Anong karapatan niya? Fangkian, linawin natin ang mga bagay. Hindi ka na bahagi ng grupong ito. Wala kang karapatan dito para magsalita. Ang aspeto ng pananalapi ay ang pinakaimportante sa kumpanya. Hinding-hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong mali. Sa pagkakataong ito, bakit mo uunahin ang sariling kakilala? Kung ganoon, tatanungin kita. Kung hindi ako kukuha ng taong mapagkakatiwalaan ko, dapat bang gumaya ako kay President Gao na nag-aangat ng sarili niyang mga tao para labanan ako? O marahil, gusto niyo pang agawin ang kapangyarihan? Tagapangulo. Wala. Wala akong ganoong iniisip. Kahit na iniisip mo yon, walang problema. Pagdating naman sa karanasan, sa tingin niyo ba, ang karanasan ni Chenzi ay mababa? Bumoto na lang tayo. Sa mga sangayon,
Pakitaas ang kamay. President Gao, ang nakararami ang mananaig. May reklamo ka pa? Wala po. Mabuti. Ipinahahayag ko na, simula ngayong oras na ito para kay Chen Zi, ay formal nang itinalaga bilang Tianhe Group na Financial Vice President, makakasama ng Board of Directors sa pamamahala ng mga gawain ng kumpanya. Magaling. Ang pulong ng Board of Directors ay tapos na dito, maari na kayong umalis. Joe Wang, manatili ka rito. Si Gao Yuan ay sinuspinde na. Sa trabaho, sa kasalukuyan, ay wala siyang hawak na kapangyarihan. Samantalahin mo ang pagkakataong ito. Imbestigahan mong mabuti ang lahat ng mga koneksyon niya. Pagkatapos nito, ano ang plano mong gawin? Para malaman ang katotohanan sa pagnanakaw niya ng ari-arian ng kumpanya, may isang tao na maaari nating gamitin. Sino? Ang sekretary ni Gao Yuan, si Zhao Sen. Ang sekretarya ni Gao Yuan, si Zhao Sen. Sekretarya ni Gao Yuan? Kaya ba niya? Siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Gao Yuan, at kung sakali man na may makaalam ng tungkol sa pagkuha ni Gao Yuan ng mga asset ng kumpanya at kung sino-sino pa ang kasabwat dito, siya lang ang tamang tao para doon. Tama ka. Sige, magsimula tayo sa kanya. Ngayon, sumasailalim ba siya sa investigasyon ng ating grupo? Si Chen Zi ay mahigpit nang nagbabantay sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, hindi siya malalapitan ng mga tao ni Gao Yuan. Mabuti, kung ganoon, ay ituloy mo lang ang plano. Ano mang mangyari, ako ang bahala sa iyo. Huwag kayong mag-alala, Tay. Ang salot na si Gao Yuan ay hindi ko palalampasin. Tungkol sa investigasyon kay Zhao Sen, ano na ang balita? Lahat na po ng paraan ay sinubukan na namin, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin po kaming nakukuha na kahit anong impormasyon sa kanya. Dahil ayaw niyang magsalita. Sige, mamaya ay kailangan kong makipagtulungan ka sa akin. Magsasagawa tayo ng isang palabas para makita niya. Ano po iyon, sir? Sige, lakad na. Masusunod po. Zhao, ang sikat na tagapagmana ng grupo, ay binibisita rin pala ako? Bakit? Gusto mo rin ba na kumuha ng impormasyon sa akin? Paano kung sabihin ko yon? Wala kang mapapala. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailanman malalaman mula sa akin ang kahit anong impormasyon tungkol kay President Gao. Masyado kang nag-iisip. Hindi ako naparito para magtanong. Kung ganoon, bakit ka nandito? Nandito ako para mag-alok sa iyo ng isang kasunduan. Kasunduan? Kasunduan? Anong masasabi mo? Handa ka bang makipagtulungan? Zhao Wang, sinasabi mo ba sa akin na sobra ka nang nangangarap ng gising? Magkakampi ba tayo para makipagtulungan ako sa iyo? Huwag ka nang managinip. Huminahon ka lang. Pareho lang tayong taga-kumpanya. Mayroon bang hindi pwedeng pag-usapan? Anong pakikipag-usap ang sinasabi mo? Ikaw? Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap? Zhao Sen, noong nandoon ka sa Tianhe Construction, nakalimutan mo na ba ang banta mo sa akin? Ako, hindi ko makakalimutan iyon. Kinalimutan ko ang nakaraan para lumapit at makipag-usap sa iyo. Kaya wag mo na itong palagpasin. Kahit patapusin mo ang buhay ko, wala kang maririnig mula sa akin kahit isang salita. Isipin mo nang mabuti ang sarili mo. Para kay Gao Yuan, ay itinaya mo ang buhay mo ng maraming taon. Ano ang nakuha mo? Sa huli, hindi ba't ikaw lang ang ginawang panakipbutas? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya natulungang makaalis. Bakit ka pa nananatili sa panig na iyon? Hindi uubra sa akin ang paninira mo. Marami ka pang sinasabi? May mapapala ba yan? Wala namang kahit anong kondisyon. Bakit ako makikipagtulungan? Gusto mo ng kondisyon, di ba? Sige, basta't ibinigay mo ang impormasyon tungkol sa mga ginawa ni Gao Yuan, ititigil na ng kumpanya ang investigasyon laban sa iyo. At isa pa, kapag ang pera na kinuha mo ay ibinalik mo at nangakong hindi na muling gagawa ng mali, ako, itataas kita sa posisyon bilang isang mataas na opisyal ng kumpanya. Pababagsakin ko talaga si Gao Yuan. Lilinisin ko ang kumpanya sa mga ganyang peste. Sinasabi ko sa iyo, para sa ganyang tao ay nagpakahirap ka. Sinisira mo ang sarili mong kinabukasan. Sulit ba iyon? Ikaw ay anak nga ng may-ari ng kumpanya. Pero, ang mga pampalubag loob mo na yan, tingin mo mapapalipat mo ko ng panig? Ikaw, huwag kang managinip. Pampalubag loob lang?
Basta't pumayag kang makipagtulungan, ang pagtalaga sa iyo bilang Human Resources Director ay magiging epektibo agad. Ang appointment na ito ba ay totoo? Sa tingin mo ba sa katayuan kong ito, magsisinungaling ako sa iyo? Kaya, ibig sabihin ba nito ay papayag ka ng makipagtulungan? Ako, asa ka. Hindi ako makikipagtulungan. Sa tingin mo ba ay hangal ako at gagamitin mo ako para pabagsakin si Gao Yuan, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, kahit ako si Zhao Sen na maraming ginawang kalokohan, hindi ako magiging isang taong taksil sa kaniyang kampo. May mapapala ka ba sa pagiging tapat na yan? Kung itinatangi ka niya talaga, sana ay wala ka rito ngayon. Sa madaling salita, isa ka lang pain para pagtakpan ng lahat. At para makaiwas sa hinala, hindi malayong tapusin ka niya at hindi iyon malabong mangyari. Puro kakalokohan. Sinasabi ko sa iyo, si President Gao ay hindi magiging isang taong magtataksil sa sariling tauhan. Ako. Pumasok ka na. Zhao Sen, ito ang kabibigay lang na anunsyo ni President Gao. Opisyal nang itinigil ang investigasyon laban sa iyo. Zhao Wang, nakita mo na ba? Sabi ko na sa iyo, hindi magagawa ni President Gao. Naitapon ako ng basta-basta. Gusto mo pa akong pumanig sa iyo para labanan siya? Ikaw, itigil mo na ang pangarap mo. Aalis na ako. Paalam. Hindi pa ako tapos magsalita. May isa pang anunsyo si President Gao. Pagkatapos alisin, ang investigasyon sa iyo ay ang ipakulong kaagad. Ikaw, anong sinabi mo? Hindi maaari. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sa laki ng pagkakamali mo, malamang kagaya ni na Wang Yukai, hindi ka na makakalabas sa buong buhay mo. Hindi. Pinagkakatiwalaan ako ni President Gao. Hindi niya magagawa sa akin ito. Gusto ko siyang kausapin para malinawan kung totoo ba talaga ito. Kakausapin si President Gao? Tungkol kay President Gao, hindi ka niya kakausapin. Bukod pa doon, nag-utos na siya na dapat itong ipatupad agad. Pero huwag kang mag-alala, ang mga security ng grupo ay naihanda ko na para masigurong makakarating ka ng maayos. Kilos na, at ang pesteng taong ito ay alisin na sa kumpanya. Ayaw kong pumunta. Hindi ako sasama. Zhao Sen, sa tingin mo ba si Gao Yuan ay pinoprotektahan ka o itinatapon ka lang pagkatapos gamitin para hindi siya madamay? Ito ay. Yan ang taong pinaglilingkuran mo. Hi, hindi mo ba nararamdamang katawa-tawa ka? Sir, young director. Yung sinasabi mo noong pakikipagtulungan? Tuloy pa ba yun? Huli na ang lahat. Bakit hindi ka nakipagtulungan ng maayos kanina? O baka naman, may alas ka pang karapat-dapat para makipag-ugnayan sa akin? Mayroon ka bang matibay na ebidensya para direktang mapatunayan na si Gao Yuan ay nagnanakaw ng ari-arian ng ating grupo? Wala ka naman, di ba? Ipasok na siya. Opo. Teka lang po. Magsalita ka. Young director, meron po. Meron ako matibay na ebidensya. Talaga bang may matibay kang ebidensya? Lahat ng transaksyon ni Gao Yuan ay gawan ko ng backup. Kung ganoon pala, ay sapat na iyon para makipag-cooperate sa akin. Subalit, ilabas mo muna ang mga ebidensya para mapalaya kita. Dahil kung hindi, paano ko malalaman kung niloloko mo lang ako? Ano? Teka. Kailangan mo pa ba itong pag-isipan? Kung ayaw mo, ay limutan na natin ito. Chen Zi, tara na, hayaan na natin siya. Ibibigay ko. Sige, ibibigay ko. Ibibigay ko na. Pakiusap, pumapayag na ako. Ang backup ng mga talaan, nasaan na? Ang posisyon ng executive director ay hindi ko na kailangan. Pupunta na ako sa ibang bansa at ang mga usapin sa kumpanya, hindi na ako makikialam. Bago ako sumakay ng aeroplano, sisiguraduhin kong maibigay sa iyo ang lahat ng backup. Sige, ganoon na nga ang mangyayari. Chen Zi, i-book mo siya ng pinakamaagang flight. Opo, sir. Gao Yuan, walang hiya ka. Pareho naman tayong nagkamali. Pero bakit ako lang ang sisisihin? Alam mo naman kung ganoon kalaki, bilang finance vice president, ang perang nakukuha ko rito kada taon. Ngayon, ay sira na ang lahat. Sandali lang, kumalma ka muna.
Ako ang second in command ng grupo at ang posisyon ng Finance Vice President ay mababawi pa natin. Huwag kang mag-alala. Suspended ka na, paano mo iyon gagawin? Hello? Ano? Sige, naiintindihan ko na. Tapos na ang investigasyon kay Zhao Sen at naghahanda na siya na tumakas papunta sa ibang bansa. Baka nagkaroon na sila ni Joe Wang ng kasunduan at nilaglag na nila tayo. Ano? Ibinenta tayo ni Zhao Sen. Ngunit siya ang pinakamalapit mong tauhan, hindi ba? Kung gayon sabihin mo, paano siya nakalaya sa investigasyon maliban kay Zhou Tianhe at ang kanyang anak? Sino pa sa buong grupo ang may karapatang gumawa niyan? Kung hindi lamang dahil may kakilala ako sa security department, baka wala pa rin akong alam sa nangyayari. Maraming alam si Zhao Sen tungkol sa ating mga ginawa. Ito, ano na ang gagawin natin ngayon? Kung sakaling maglabas siya ng ebidensya laban sa atin at ituro tayo sa kanila, lahat ng pera na nakuha natin sa kumpanya nitong mga nakaraang taon ay kailangang ibalik. Naku, mabibilanggo rin tayo, tapos na ang buhay natin. Huwag kang mag-alala. Sina Joe ang naunang kumilos at ngayon, kailangan ko na silang pagbayarin, di ba? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Hello? 10 milyong dolyar, itapon o tapusin niyo si Zhao Sen. Oo, sa lalong madaling panahon, huwag mo na siyang hayaang mabuhay pa. Tingnan mo, maayos na ang lahat. Ibinigay ko na sa iyo ang backup. Aalis na ako ng bansa. Huwag mo na akong abalahin pagkatapos nito. Wala pa bang balita? Huwag kang mag-alala, maghintay pa tayo. Paano akong hindi mag-aalala? Ang posisyon ko bilang Finance Vice President ay wala na kapag nagkaroon pa ng ibang aberya. Tapos na ang buhay ko. Hello? Os maayos na ba? Sige, ipadadala ko na agad ang pera sa iyo. Nagawa na ang paraan kay Zhao Sen. Ngayon ay maaari na tayong magpahinga ng maluwag. President Gao? Magpupulong ang board ng Chairman Joe, kailangan mong dumalo. Naintindihan ko. Sige, maupo na ang lahat. Biglaan ang board meeting na ito? At kailangan pa akong pasalihin? Mayroon bang importanteng bagay na i-anunsyo sa lahat? Siyempre, mayroon. At isa itong napaka-importanteng balita. Ano yon? Pa? Mga miyembro ng board? Ang board meeting ngayong araw ay tungkol sa mungkahi ko. Nasimulan na ang pagtanggal sa ikalawang pinuno kay Gao Yuan. Tatanggalin niyo ako sa posisyon? Sa anong karapatan niyo? Ano ang dahilan niyo? Dahil nagnakaw ka ng ari-arian ng kumpanya at mayroon akong ebidensya. Ako? Ninanakawan ng kumpanya? Zhou Wang, nagkakamali ka ba? Totoong may hindi tayo pagkakaunawaan, pero ang siraan ang dangal ko? Hindi ba't sobra na iyon? Siraan? Sa tingin mo ba gagawin ko iyon? Wala kang sapat na basehan, hindi ba? Gao Yuan, huwag kang magsalita ng ganyan. Nagtitiwala ako sa anak ko, hindi siya magsasalita ng walang dahilan. Kung ninakawan mo nga kami, isang investigasyon lang ang katapat niyan. Ito po, ganito na lang tagapangulo. Ako na mismo ang magsisiyasat pagkatapos ng meeting. Anong makukuha mo sa sariling pagsisiyasat? At hindi na kailangang mag-abala pa dahil inimbestigahan ko na yan para sa iyo, sa inyong lahat, para matulungan ang ating pangalawang pinuno ng kumpanya na si Gao Yuan para mapatunayan ang kaniyang kalinisan. Mabilis akong nagsagawa ng investigasyon. Dahil dito ay may isang mabuting empleyado na nagbigay sa akin ng mga ebidensya. President Gao, ang perang kinuha mo, nakakagulat talaga ang halaga. Magkano iyon? Pa, sinente ko, sa mahigit 10 taon ng panunungkulan ni Gao Yuan, ninakawan niya ang kumpanya ng 800 milyong dolyar. Gao Yuan, magpaliwanag ka sa akin. Chairman, tagapangulo po, siguradong may naninira lang sa akin. Sino siya? Sino ang nagbigay sa iyo ng ebidensyang ito? Ito ay ang sekretarya mo na si Zhao Sen. Sige, tawagin mo siya rito, harapin mo ako sa kaniya. Kung hindi ko kailanman ito aaminin. Dahil mukhang ayaw talagang sumuko ni President Gao hanggat walang matibay na patunay, Eddie. Hello?
Ano ang sinabi mo? Wala na si Zhao Sen. Anong sabi mo? Wala na si Zhao Sen? Wala na siya? Anong nangyari? Pa, ano pa nga ba ang mangyayari? Siguradong may isang tao rito na para protektahan ang sarili ay tinapos si Zhao Sen. Zhou Wang, pwede kang kumain ng kahit ano, pero hindi mo pwedeng sabihin ang lahat ng gusto mo. Sekretary ako si Zhao Sen at maraming taon na siyang kasama ko. Paano ko naman magagawang saktan siya? Anong karapatan mong dumiha sa pangalan ko? Kung dinudumihan ko man ang pangalan mo, hindi ba dapat alam mo na yon? Isa lang ang malinaw sa akin, iyon ay, dahil na aksidente si Zhao Sen, ang ebidensyang iyan ay 100% peke. Ang tanging layunin nito ay para sirain ang reputasyon ko at pabagsakin ako. Kung peke man iyan o hindi, bakit hindi hayaang mag-imbestiga ang grupo? Pa, nakita ko na ito, ang bawat talaan ng pera rito ay masyadong detalyado. Mas mabuti siguro kung tanggalin muna natin sa pwesto si Gao Yuan at pagkatapos ay dahan-dahan nating imbestigahan ng maigi at detalyado dahil sigurado akong makikita natin ang katotohanan na nagnakaw siya ng pera sa grupo. Sige, ngayon din ay sisimulan na ang pagtanggal kay Gao Yuan sa pwesto. Sandali lang! May reklamo ka? Pinunong mga direktor, ayon sa sistema ng grupo, kailangan munang may sapat at kumpletong ebidensya bago pwedeng tanggalin sa pwesto ang taong katulad ng posisyon ko. Pero ngayon, dahil wala na si Zhao Sen, kung tatanggalin niyo pa rin ako sa pwesto, anong tawag doon? Mga direktor, kung ang grupo ay bigla na lang magsimulang tanggalin kayo sa inyong mga pwesto, papayag ba kayo? President Gao, dahil ba sa tingin mo ay wala nang magsasabi ng totoo? Kaya kampante ka na rito para magsalita ng kung ano-ano? Anong magagawa mo sa akin? Gusto ko sanang ibigay ang respeto sa iyo, pero ayaw mo nito? Sige, pumasok ka! Zhao Sen? Bakit narito ka? Zhao Sen? Bakit ka nandito? President Gao, bakit hindi pwedeng ako? Ikaw? Hindi ba't wala ka na? Paano mangyayaring? Kung hindi dahil kay Zhou Wang, siguradong tuluyan mo na akong tinalikuran at itinapon pagkatapos mo akong gamitin. Sayang lang, dahil nagkamali ka sa huling hakbang mo. Zhou Wang? Ikaw ang may gawa nito? Oo, tama ka. Zhou Wang, bakit ikaw? Ikaw, itatapon mo rin ba ako pagkatapos akong gamitin? Hindi ako, kundi si Gao Yuan ang gustong tumapos sa iyo. Huwag kang pumalag, tara na. Hindi maaari. Ilang taon akong sumunod kay Gao Yuan. Paano niya nasisikmurang patahimikin ako ng tuluyan? Naiintindihan ko na. Zhou Wang, para lang pagawain kaming dalawa. Talaga bang kailangan mo pang umarte ng ganito? Binigay ko na sa iyo ang lahat ng ebidensya laban kay Gao Yuan. Magsalita ka? Sino ang nag-utos sa iyo? Kapag nagkamali ka kahit isang salita, pagbabayarin kita! Siya. Si Gao Yuan po. Nagbayad siya ng 10 milyong dolyar para ipatapos si Zhao Sen. Nasaan ang ebidensya? Tingnan mo, kaninong record ng tawag ang nasa itaas? Gao Yuan, hayop ka. Kaya ngayon, iniisip mo pa rin ba na nag-aarte lang ako? Hindi naman ako tanga. Sabihin mo na, iniligtas mo ko. Para saan mo ko gagamitin? Hindi sapat na may ebidensya lang tayo. Natatakot ako na baka gumawa ng gulo si Gao Yuan bilang ganti. Kaya naman, kailangan kitang tumayo bilang testigo. Kapag napabagsak ko na si Gao Yuan, kung gusto mong umalis ng malayo, huwag kang mag-alala, hindi na kita idadamay. Hindi ba? Ako. Ngayon, nailigtas kita. Paano na sa susunod? Suwertehin ka pa rin kaya? Sige. Pumapayag na ako. Tagapangulo, atestego ako. Totoong kinuha ni Gao Yuan ang pera ng grupo na nagkakahalaga ng 800 milyong dolyar. Katotohanan nito. Ang bawat transaksyon ay kaya kong ipaliwanag na malinaw. Hindi mahirap tulungan ang grupo na matukoy ang mga problema. Zhao Sen, ikaw? Trenyidor mo ako? Gao Yuan, ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Zhao Sen! Tama na po. Gao Yuan, kumuha ka ng napakaraming pera mula sa kumpanya, ngunit parang hindi mo na ako, na si Tagapangulo, rinerespeto. Ito ay
Ako ang pangalawa sa pamunuan ng kumpanya at isa sa mga pinakamatagal dito. Anong masama kung kumuha ako ng ilang daang milyong dolyar? Dapat lang ito para sa akin. Ikaw, ano ba ang sinasabi mo? Zhou Tianhe, noong nagsisimula pa lang tayo sa negosyo, sinamahan kitang magpunyagi para rito. Pero ano ang napala ko? Lagi lang akong nasa pangalawa. Ngayong dumating na tayo rito, ibibigay mo pa rin ang kumpanya sa sarili mong anak? Paano naman ako? Ikaw, Nakuha ko na ang pera, sisirain ko talaga ang Tianhe Group. Kontento ka na ba, Zhou Tianhe? Zhou Tianhe, masaya ka na ba? Gao Yuan, ang Tianhe Group ay binuo nating dalawa. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Kailangan. Kung may dapat mang sisihin, kasalanan mo iyon dahil wala kang balak ibigay sa akin ang pamumuno sa grupong ito. Bakit mo kailangang ibigay sa anak mo lang? May bahagi rin ako sa grupong ito? Kung hindi ako kukuha ng pera para sa pagtanda ko, hihintayin ko bang makaakyat si Joe Wang at basta na lang akong itapon sa labas? Ikaw, hibang ka na talaga. Hindi ka na makausap ng maayos. Hindi ako hibang. Sadyang hindi lang ako makakatanggap ng ganitong trato. Hindi ko ito matatanggap. Ang grupong ako mismo ang nagpakahirap na itatag ay mapupunta lang sa pakinabang ng ibang tao. Gao Yuan, ninakawan mo ang pondo ng grupo. Dahil sa mga nagawa mo noong naging malaki ang kontribusyon mo, pinabayaan ka lang ng papa ko sa loob ng maraming taon, pero ang mga ginawa mo ay sobra na at talagang kalabisan na kung hindi ka parurusahan. Ang gaya ng kaso ni Tianhe Construction ay mauulit at mauulit pa. Halika kayo rito. Tagapangulo, ano po ang utos ninyo? Ipaaresto niyo siya at ipakulong. Sa grupong ito, hindi tayo pwedeng magkaroon ng ganyang peste. Ikaw, Zhou Tianhe, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Malaki ang naitulong ko sa grupong ito. Kasalanan mo iyan at wala kang dapat sisihin. Ilayo na siya. Hindi! Ako ang nagtatag ng grupong ito ako. Tagapangulo, at sa mga kagalang-galang na Board of Directors, pagkatapos ng 3 buwan na pagsasaayos, nalinis na natin ang mga maling gawain sa loob at tuluyan nang naalis ang mga peste sa kumpanya. Mabuti, mayroon akong mahalagang iaanunsyo sa lahat. Simula sa araw na ito, ang anak kong si Joe Wang ay uupo na bilang bagong Tianhe Group at tagapangulo.